Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2041 Galit na galit ka. 2041. Ham. Nag-isip sandali si Su Qingzhou, at sinabi, akala ko halos lahat ng tao sa loob at labas ng Xuanyuan City ay kabilang sa Shenlong clan. Halos imposible para sa mga tagalabas na ayusin ang isang mamamatay tao na pumasok at sundan sila hanggang sa malaman ang mga galaw ng kanyang asawa. Sa makatuwid, malaki ang posibilidad na ito ay isang tao mula sa loob ng pamilyang Shenlong, at ito ay isang taong may hindi pangkaraniwang katayuan na may pagkakataon na maunawaan ang impormasyong ito at i-deploy ito ng palihim. Kung sino, ang babae ay hindi sigurado, ngunit kung ito ay isang tao na hindi sigurado sa kanyang asawa, ang mga hindi nasisiyahan, ang mga may bakasyon, lahat ay posible. Tumango si Ye Fan pagkatapos marinig ito, sa tingin ko ay ganoon din. Pagkatapos kong bumalik, hayaan ang isang tao na suriin ito, baka may mga taong magbunyag ng kanilang mga pagkakamali. Hindi sigurado. Si Su Qingzhou ay naglabas ng nag-iisip. Nang bumalik siya sa ancestral home ng pamilya Shenlong, ang bakuran kung saan siya nakatira, naghihintay si Ye Wangto at ang kanyang asawa sa bakuran. Nang makitang bumalik si Ye Fan, agad na sinaway ni Ye Wangto na may mabagsik na mukha, mabahong bata. Hayaan mong makulong ka. Anong ginagawa mo sa labas? Pupunta sa pastry room para manggulo. Itatapon mo ang Zenbei Hufu natin. Mukha. Sa pagkakataong ito, medyo hindi komportable si Jisoo sa pagtatanggol sa kanyang anak, at bamantong hininga, Fanner, ano ang iyong pagkakakilanlan, paano ka makakapunta sa ganoong uri ng lugar para gumawa ng pasta? Pare, inay, huwag mo akong sisihin. Asawa, nagluto lang siya ng makakain ko. Kung gusto mong sisihin, sisihin mo ako. Si Su Qingzhou ay nagmamadaling nagtago. Prinsesa, huwag mo siyang takpan, nagmamadaling sabi ni Jisoo. Si Ye Fan ay masyadong tamad na makisali sa mga argumentong ito, at sinabi ng diretso sa puntong, nasa Liaenggo ako ngayon lang, at nakilala ko ang dalawang mamamatay tao. Dapat mong tingnan ito, kung ano ang nangyayari. Ano? Mabilis na humakbang pasulong si Ji Soxon at hinawakan ang mga kamay ni Ye Fan, nakatingin sa itaas at pababa, anak, hindi ka ba nasaktan? Lumubog din ang mukha ni Ye Wangto, Liaenggo sa labas ng Xuanyuan City. Napakalayo nito sa lungsod, mayroon bang mamamatay tao na naglakas loob na gawin ito doon? Gumamit sila ng isang nakatagong sandata na tinatawag na Spirit Killing Arrow, at dapat ay matagal na nilang pinag-isipan ang pagtatago. Ngunit ako ay mahusay sa aking mga kasanayan, at ang aking pangunawa ay matalas. Madali kong naiwasan sila, at pagkatapos ay pinatay ang dalawang mamamatay tao, Ye Fanyi casual na sabi ng mukha. Nakakasira ng Spirit Arrow. Ang mukha ni Ye Wangto ay komplikado, at hindi niya maiwasang tumingin kay Ji Soxon. Sinabi ni Ye Fan, bakit, alam mo ba iyon? Sumimangot si Jisoo at sinabing, ang spirit-killing arrows ay bihira sa Hongwang. Pangunahing nasa kamay ni Huaximen ang mga kasanayan at diskarte sa pag-forging. Huaximen. Pinaikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata. Ito na naman ang organisasyong ito. Hindi kaya nasira niya ang kanilang kuta at alam nila ang tungkol dito. Ito ay hindi katulad ng parehong bagay. Ayos lang sa pagkakataong ito, mabahong bata, ang swerte mo, paanong ang Annihilation Arrow ay napakadaling itago. Huwag mong basta-basta. Sinisi ni Ye Wangto, ngunit medyo kinakabahan pa rin siya. Sabi, kung ito talaga ang pumatay kay Huaximen, mas seryoso ang bagay na ito. Ang bagay na ito ay may malaking kahalagahan at dapat na imbestigahan ng mahigpit. Pupunta ako sa iyong lolo at sa iba pa at makikipag-usap sa Council of Elders. Ang hired killer na ito ay maaaring nasa Xuanyuan City. Alam mo ang iyong mga galaw, karamihan sa kanila ay mga traidor sa angkan at palihim na nagpapalam. Manatili ka sa looban para sa akin, at hanggang sa malaman mo, bawal kang lumabas muli. Naririnig mo ba? Pumunta si Ye Fan sa pulong ng mga matatanda, abala. Sabi, pupunta rin ako, gusto ko lang hilingin sa mga matatanda na palitan ng dragon. Nawalan ako ng memorya noon, at nakalimutan ko ang daan. Ano? Nakalimutan mo pa ang 9 transformations ng Divine Dragon. Hindi maipaliwanag ang pakiramdam ni Ye Wangto, kung gayon paano ka nakapasok sa kaharian ng Fire Dragon. Nagkibit balikat si Ye Fan, magsanay ka na lang ng ganito. Ngunit maraming detalye ang kailangang kumpirmahin muli. Mabahong bata, ikaw. Hindi alam ni Ye Wangto kung ano ang sasabihin, kaya naisipan niyang hayaan si Ye Fan na magsalita ng detalyado tungkol sa nangyari, kaya't sinabi niya, mamaya ko na lang makikita ang mga matatanda, maging disiplinado. Sumama ka sa akin. Ang dalawa sa kanila dumiretso ito sa direksyon ng tahanan ng matatanda. Pinanood ni Ji Soxon ang mag-ama na papalayo, tumalikod at ngumiti kay Su Qingzhou at sinabing, anak, hindi ka ba nasaktan? Anak, ito. Okay lang, ang dalawang killer na iyon ay tinutukan ng asawa ko at hindi ako sinaktan, sabi ni Su Qingzhou.
Medyo nag-alala si Ji Seoksun at sinabing, bagaman ikaw ang prinsesa ng maharlikang pamilya, nakikita kong kasal ka sa aming Zanbeho Mansion. Dapat mo ring malaman na ang maharlikang pamilya ay palaging nagbabantay sa aming pamilyang Shenlong. Ngayon si Fanner ay biglang bumangon at nagniningning, at natatakot ako na susundan ng krisis. Bilang asawa niya, minsan pinapaalalahanan mo siya na mag-ingat, huwag masyadong bata at mayabang, at maging masyadong ligaw. Salamat inay sa tiwala mo, ipapaalala ko sa asawa ko. Iniyuko ni Su Qingzhou ang kanyang ulo at sumang-ayon. Okay, pupunta rin ako sa Presbyterian Church para makita, dapat kang magpahinga ng maaga, at manatili sa bakuran ni Fanner ngayong gabi, naisip ni Jisoo. Tumango si Su Qingzhou, mabagal maglakad si inay. Pagkaalis ni Ji Seoksun, tumahimik ang bakuran. Naglakad si Su Qingzhou patungo sa stone table sa bakuran, tumangala sa kalangitan sa gabi, ang lamig sa kanyang maningning na mga mata ay naging mas matindi. Maya-maya, may lumitaw na figure sa likod ng babae at Bam-ulong, junior sister. Hindi na nagulat si Su Qingzhou, lumingon siya at malamig na tumingin sa binata na nakaitim, Jiang Qi. Napakatapang mo, naglakas loob kang gawin ang ganitong uri ng assassination mission. Natigilan ang ekspresyon ni Jiang Qi. Sa pag-iisip, tinawag siya ni Su Qingzhou sa kanyang pangalan. Junior sister, galit ka lang ba? Hindi ba dapat ako magalit? Alam mo namang asawa ko siya, at sinabi kong tretuhin mo siya. Mabuti. Tinanggap mo talaga ang ganitong uri ng komisyon sa pagpatay. Wiwasyo kakulangan ba ng pera ang pinto? Tanong ni Su Qingzhou. Sinabi ni Jiang Qi na may pagtatampo na mukha, junior sister, mula sa pananaw ng ating Washo sect, ang ganitong uri ng tiwala ay lubos na kapakipakinabang. Kung magtagumpay ito, hindi lamang ito magdudulot ng mga salungatan sa loob ng pamilyang Shenlong, kundi magdudulot din ng mga salungatan sa pagitan ng pamilyang Shenlong at ng maharlikang pamilya. Sa palagay ko ay walang problema sa pagkakatiwala na ito, ngunit nakakalungkot na minamaliit ko ang lakas ng batang iyon, at nakatakas siya. Wala akong pakialam sa sasabihin mo, kailangan ko lang sabihin mo sa akin. Kung sino ang nagtiwala sa pagkakataong ito. Task. Sino ang pamilya Shenlong? Tanong ni Su Qingzhou na may malamig na mukha. Junior sister, alam mong labag sa mga patakaran na sabihin ng iyong kliyente. Masungit na sinabi ni Su Qingzhou, kung hindi mo sasabihin sa akin, tatapusin ko ang aking relasyon sa iyo sa hinaharap, at wala itong kinalaman sa akin. Ikaw ang kaaway ng aking Su Qingzhou. Namumula ang mukha ni Jiang Qi, at nanginginig siya sa hindi makapaniwala, ang apelyido na iyon ay anong ecstasy soup ang ibinigay ni Ye sa iyo. Matagal mo lang siyang kasal, saan mo siya nakita? Simula nang matino ka, dinala ako ni Master sa palasyo, sa unang pagkakataon na nakita kita hanggang ngayon, 10 taon na tayong magkakilala, at 2 months tayong walang laban sa batang iyon. Kung hindi dahil sa 10 taon kitang tinawag na senior brother, sinigawan ko na sana si Shenlong na pumunta. Sa tingin mo ba sa iyong lakas, makakaalis ka sa Xuanyuan City? Tanong ni Su Qingzhou sa malamig na boses. Malungkot nang umiti si Jiang Qi, at may bakas ng pagkalungkot sa kanyang mga mata, talagang binyantaan mo ako. Nagbabaka sakali akong makita ka dahil nag-aalala ako kung nasugatan ka, ngunit iniisip mo lang ang lalaking iyon. Nagpadala ka ng isang tao na pumatay sa kanya. Hindi naman sa gusto kanyang patayin. May pakialam pa ba ako sa iyo? Tanong pabalik ni Su Qingzhou. Ikinuyong ni Jiang Qi ang kanyang mga kamao, nilunok ang kanyang lalamunan, tumango at sinabing, junior sister. Nagbago ka na, masisira mo ang plano natin sa madaling panahon, hindi mo ba gustong ipaghiganti ang iyong ina? Hindi ko malilimutan ang aking misyon sa lahat ng oras, ngunit ang paghihiganti sa aking ina ay hindi nangangahulugan na patayin ang aking asawa. Nanlamig at nanlamig ang mga mata ni Su Qingzhou, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Sino ang kumuha ng killer ng Washo sect? Huwag mo akong pilitin, alam mo naman ang ugali ko, hindi kita banibiro. Matapos manahimik sandali si Jiang Qi, tumawa siya ng mapait sa sarili, naglabas ng espada, at nagsulat ng pangalan sa gravel ground. Siya yun. Sumimangot si Su Qingzhou. Tama, pero ang kakaiba ay hindi ang pagkakakilanlan ng taong ito, ngunit, alam niya talaga kung paano kami kontakan si Huaxaman. Ito ay may katwiran na ang angkan at kami ay hindi mapaghihiwalay, hindi banggitin ang angkan ng Shenlong, hindi sa lahat. Alamin kung paano makipag-ugnayan sa amin. Dapat may ibang tao sa likod niya, palihim na nagtuturo sa kanya, isa lang siyang sangla. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Jiang Qi, at lumipad palabas sa dingding ng courtyard. Matapos mag-isip ng ilang sandali, humakbang si Su Qingzhou at tahimik na sinipa ang pangalan. Kabanata 2042 may ganyang bagay. 2042. Habang papunta sa Shenlong Elders Home, nagpadala si Ye Fan ng mensahe kay Chu Yunyao sa Imperial City sa kanyang mobile phone habang naglalakad. Tungkol sa mga tagubilin sa likod ng mga eksena, bagamat mayroon siyang pangkalahatang ideya sa kanyang puso, kailangan pa rin niya si Chu Yunyao na suriin ito para sa kanya. Sigurado si Ye Fan na walang sumunod sa kanya hanggang sa umalis siya sa lungsod. Sa kanyang kakayahang anti-stalking, halos imposible para sa mga taong ito na magtago mula sa pagka-discover.
Pagkatapos, ang pinakamalaking posibilidad ay gumamit sila ng point-to-point na paraan upang subaybayan ang mga galaw ni Yefan sa pamamagitan ng mabilis na pagpasa ng impormasyon sa pagitan ng iba't ibang tao. Sa kasong ito, hindi nila kailangang humanap ng taong susunod sa kanila sa lahat ng oras, kailangan lang nilang sumulyap sa kanila. Kahit si Yefan ay hindi malaman kung sino ang eyeliner sa karamihan, pagkatapos ng lahat, napakaraming tao ang nanunood sa kanila. Bago dumating si Chu Yunyao sa mundong ito, gagamitin nila ang pinong mga instrumento sa paghahatid ng tunog o ang mga lumilipad na ibon na nagpadala ng mga liham. Ngunit sa panahon ngayon, siguradong mas handang gumamit sila ng mga mobile phone. Pagkatapos ng lahat, ang mga mobile phone ay kailangan lamang na mag-type at hindi kailangang gumamit ng mga base ng paglilinang, na mas ligtas. Ang mga taong ito mula sa Huaxman, hanggat gumagamit sila ng mga mobile phone sa proseso ng komunikasyon, si Chu Yunyao ay dapat na makahanap ng anumang mga pahiwatig. Sa kabutihang palad, ang prehistoric world ay wala pang konsepto ng information warfare, at wala silang gaanong kahandaan para sa pagsubaybay sa mga ito. Ito rin ang pintuan sa likod, na itinatago ni Chu Yunyao mula sa maharlikang pamilya, at ngayon ay nakatulong ito ng malaki kay Yefan. Hanggang sa bahay ng mga matatanda. Bagaman may emergency na pagpupulong sa gabi, mabilis na dumating ang mga matatanda. Nang marinig na si Yefan ay pinaslang ng killer ng Huaxman at nasa Yinggu Valley pa rin sa labas ng lungsod, lahat ay nagulat at nagalit. Hindi tanga ang mga matatanda, iisa lang ang posibilidad na mangyari ang ganoong bagay sa Xuanyuan City, isang taksil. Lihim na nakipag-ugnayan ang Shenlong clan sa kanilang matandang kaaway na si Huaxman. Saan ito kahit na nagkakahalaga? Yefan, sabihin sa akin ng detalyado kung ano ang nangyari. Bilang lolo ni Yefan at isa sa 5 punong matatanda, si Ye Chaoshuan ay sabik na sabik sa sandaling ito. Nakatayo sa gitna ng malaking circular venue, nagsimulang magkwento si Yefan. Habang nagsasalita, pinagmamasdan ni Yefan ang mga matatandang ito. Ito ay isang magandang pagkakataon upang obserbahan ang lakas ng Shenlong. Bagamat wala pang 300 upuan. 40 tao, ngunit ang mga matatandang ito ay walang pagbubukod, lahat sila ay hindi bababa sa Heavenly Venerate na kaharian. Hindi binibilang ang patriarch na si Ji Changgang, mayroong 3 matatanda na mga Heavenly Emperors, at mayroong higit sa 100 Heavenly Kings, na nagpapakita ng background ng Shenlong clan. Sa katunayan, sa sinaunang panahong daigdig, maraming angkan at marangal na pamilya ang nag-iisa, at maraming tao ang nakakaalam nito. Ang mga magsasaka ay may mahabang buhay. Hanggat hindi sila namamatay sa labanan, nababaliw sa pagsasanay, o nakatagpo ng mga aksidente sa mga mapanganib na lugar, normal na mabuhay ng libu-libong taon. Kung siya ay nasa kaharian ng langit, kung ipipilit niyang mabuhay ng walang hanggan, natatakot akong hindi siya mamatay. Sa makatuwid, hindi kakaunti ang mga tao na maaaring maging Heavenly Kings at Heavenly Emperors step by step. Kaya lang sa mahabang panahon, maraming monghe ang nawawalan ng interes sa karamihan ng mga bagay habang sila ay tumatanda. Sa madaling salita, kung ang haba ng buhay ay masyadong mahaba, ito ay palaging pagod sa buhay. At sa pagmamasid sa mga pamilyar na kamag-anak at kaibigan sa kanyang paligid na isa-isang umalis, ang monghe ay magiging malungkot din. Kung ang cultivation base ay laging mas matibay, ayos lang, at least may sense of accomplishment, kung ito ay maging banal na kaharian, may pag-asa pang umakyat, na mas nakakamangha. Ngunit ang banal na lupain, paano ito naging napakadali? Ang talento, pagkakataon, at pagsusumikap ay lahat ay kailangang-kailangan. Ang ilang mga monghe ay gumugugol ng 100 taon sa isang pagkakataon sa Changsheng at Chanzhen, at sila ay natural na masiraan ng loob pagkatapos ng 1,000 taon. Nakakatamad mabuhay, at walang pag-asa para sa paglilinang. Ang isang malaking bilang ng mga monghe ay pupunta sa ilang mga mapanganib na lugar tulad ng Guhay at Sodom upang ituloy ang mga pagkakataon sa paglilinang at makahanap ng kaguluhan. Parang treasure hunt. Alam nila na may mga landmine sa kalsada at maaari silang mapatay, ngunit handa pa rin silang makipagsapalaran. At maraming monghe, kapag umalis na sila, hindi na bumalik, at walang nakakaalam na wala na sila. Ginagawa rin ito ang average na pag-asa sa buhay ng mga monghe na mas mababa kaysa sa teoretikal. Para sa mga ordinaryong tao sa mundo, kung ang isang malakas na tao ay hindi nagpapakita ng mahabang panahon, natural na hindi siya babanggitan. Ito ang dahilan kung bakit mayroong 10 hari at 5 emperador. Ang dahilan kung bakit ang mga master na ito ay malawak na kilala ay higit sa lahat ay dahil sa mga tao ng henerasyong ito na nagkataon lamang na nakarinig tungkol sa kanilang mga gawa. Para itong si Feng Qinglan, ang reyna ng dugo ng dragon, at ngayon ay kilala pa rin siya ng lahat, isa siya sa 10 makalangit na hari. Ngunit sa isa pang 10 o 20 taon, maaaring may iba pang makalangit na mga hari na higit na nasa limelight, at natural na unti-unting makakalimutan ng lahat ang tungkol sa hangin at simoy ng hangin. Anak, ibinalik mo ba ang spirit-killing arrow? Nagtanong kaagad si Ye Zhaoshuan pagkatapos marinig ang sinabi ni Yefan. Umiling si Yefan, hindi. Nasaan ang bangkay? Nasa Liuying Valley pa rin. Ikaw, anak, bakit ang casual mo? Nagmamadaling inutusan ni Ye Zhaoshuan ang mga tao na pumunta sa Liuying Valley upang hanapin ang bangkay at mga arrow at maghanap ng mga pahiwatig.
Isang elder na may payat na mga mata, isang maikling tangkad, at kulay abo na buhok ang nagsabi sa oras na ito, Chao Zuan, huwag mag-alala, kung ibabalik ng batang ito ang katawan ng direkta, ito ay magdudulot ng kaguluhan at ito ay makakasama. Ang bagay na ito ay kailangang imbestigahan ng palihim, at ang mga alingaungaw na paglabas ay gagamitin lamang ng mga tao na nagdudulot ng hinala sa mga angkan. Elder, tama ka, naiinip ako, sabi ni Ye Chao Shuan. Ang matandang ito ay ang kasalukuyang punong elder ng Presbyterian Church, si Yao Xingji, na nilinang ng Emperor of Heaven. Nag-isip sandali si Yao Xingji, pagkatapos ay nagsabi, Ye Fan, ano ang iniisip mo kung sino sa angkan ang maaaring makapinsala sa iyo? Saglit itong pinag-isipan ni Ye Fan, at same time na sinabi, para sa isang taong may talento na tulad ko, maraming tao ang dapat magseselo sa akin. Hindi ko alam kung sino iyon. Ang pagpupulong ng mga matatanda ay biglang tumahimik. Ang mukha ni Ye Wangto ay sobrang pangit, at hindi niya ito matuturuan ng leksyon sa oras na ito, kaya't nakayuko lamang siya at sinabing, mga matatanda, ang aking ninong na walang paraan. Haha! O mga kabataan, bata at masigla, naiintindihan, ngumiti ang patriarch na si Ji Changgang. Biglang, si Feng Qinglan, na tahimik na nakaupo, ay malamig na nagsabi, hindi mo talaga alam, o maglakas loob na huwag mo itong banggitin. Ang lahat ay hindi maiwasang tumingin sa babae, at si Ye Wangto ay tumingin din kay Feng Qing nang may pagtataka. Lan! Elder Feng, mayroon ka bang anumang mga pahiwatig? Tanong ni Yao Xingji. Bahagyang tumanggo si Feng Qinglan, Elder, sa katunayan, nagkaroon ng kaunting alitan sina Ye Fan at Zhuang Yi sa Xuanyuan Academy noon. Ginamit din ni Zhuang Yi ang ni-scale na galit para lang malaman na si Ye Fan ay nagising na sa bloodline ng Fire Dragon. Ito, nagulat ang lahat. Karamihan sa mga matatanda ng Yigan ay karaniwang nananatili sa bahay at nagsasanay sa pag-iisa. Para sa maraming bagay, ang natural na balita ay hindi gaanong alam. Ang punto ay alam na alam ng maraming tao ang sama ng loob sa pagitan ni Zhuang Yi, Feng Qinglan at Ye Wangto. Biglang nagdilim ang mga mata ni Ye Wangto, at tinitigan niya ng masama si Ye Fan, mabahong bata. Bakit hindi mo binanggit na ngayon ka lang inatake ni Zhuang Yi? Ang isang grupo ng mga matatanda ay tumingin din kay Ye Fan ng kakaiba, pakiramdam na si Ye Fan ay masyadong pabaya. Chapter 2043 Hiniling mo na makasama kita. 2043. Ngumiti si Ye Fan, hindi naman siya. Paano ang mga matatanda ni Zhuang Yi? Maaari mo ba silang tawagan ngayon? Tanong ni Yao Xingji. Isang elder ng bankiro ang nagsabi na may pangit na ekspresyon, Zhuang Yi. Hindi pa bumabalik sa lungsod. Sinabi niya na dahil iyon sa ilang mahahalagang gawain sa akademya. Babalik siya mamaya at hindi makakarating hanggang bukas ng umaga. Maagang natapos ng Xuanyuan College ang lahat ng trabaho, at si Xiao Waisu ang dapat mag-asikaso nito. Saan nagmula ang kanyang vice-presidente sa napakaraming bagay? Tanong ng isang matanda. Kumunot ang noo ni Yao Xingji, at sinabing, Elder Feng, ikaw ang law enforcement elder, Zhuang Yi, mas pamilyar ka kaysa sa amin. Ang bagay na ito. Ikaw ang baalang mag-imbestiga at hanapin si Zhuang Yi sa lalong madaling panahon bukas ng umaga. Tandaan, huwag kang magkamali, ngunit huwag ding pabayaan ang anumang mga pahiwatig. Tumanggo si Feng Qinglan, oo, dakilang elder. Sa sinabi nito, sumulyap si Feng Qinglan kina Ye Fan at Ye Wangto sa ibaba ng entablado, ngunit bahagyang tumingin, walang espesyal. Bumangon si Yao Xingji at nagsabi, mga matatanda, si Huaximen at ang aking pamilyang Shenlang ay may mahabang kasaysayan ng mga hinaing, at sila ay naging mga awayan ng dugo mula noong sinaunang panahon. Noong babalik ka ngayon, dapat siguraduhin mong paalalahanan ang mga susunod na henerasyon na mag-ingat. Error. Longgang, kailangang suriin ang lungsod, ikaw ang patriarka, kaya mo ang bagay na ito, at huwag masyadong maingay. Tumanggo si Ji Changgang, huwag mag-alala, Great Elder, hihilingin ko sa mga tao na mag-imbestiga sa pangalan ng year-end review. Nang makitang maghihiwa-hiwalay na ang mga tao, nagmamadaling sinabi ni Ye Fan, Hoy! Mga matatanda, sandali lang. Mayroon akong mahalagang bagay. Oh, may clues ka ba? Tanong ni Yao Xingji. Ngumisi si Ye Fan, nakalimutan ko ang tungkol sa Shenlang Jiechang. Maaari mo bang ipakita sa akin ang orihinal na bersyon? Ang mga matatanda ay nahulog muli sa kakaibang katahimikan. Hanggang gabi na. Si Ye Wangto at ang kanyang asawa ay nag-aalala na pabayaan si Ye Fan na mag-isa, kaya't sinamahan nila ang kanilang anak at lumabas sa konseho ng mga matatanda. Napakahabang paglalakbay, at wala sa labas. Napakaingat mo ba? Gusto talaga ni Ye Fan ang mga magulang sa mundong ito, pero sayang naman, kung tutuusin, hindi naman sila kamag-anak. Kaya naman, habang mas nagmamalasakit sa kanya ang mag-asawa, lalo siyang nahihiya. Utu anak, ano ang alam mo? Ang pinakaligtas na lugar ay ang pinakadelikado, isip ni Jisoo. Dragon 9 Changes, kabisado mo na ba? Huwag ka nang magbiro ng ganito, paano ka pupunta sa Elders para basahin ang 9 Changes of the Dragon? Tanong ni Ye Wangto. Hindi ba aksidente ito? Pero hindi ko ito makakalimutan sa pagkakataong ito, hehe.
Si Yefan ay puno ng kagalakan, sa wakas ay natapos niya ang pag-aaral ng orihinal na bersyon ng pinaka-orthodox na Shenlong 9 transformation sa mundo. Ang edisyong ito ay personal na na-certify at nasiliuhan ni Emperor Xuanyuan, at hindi ito maaaring maging mas tama. Sa mga tuntunin ng paglilinang ng linya ng dugo, naramdaman ni Yefan na ang pagkakaiba ay katulad ng kanyang nalalaman. Pangunahing ito ay ang Divine Dragon 9 transformation sa mundong ito, at maraming paraan para magamit ang bloodline na hindi niya alam noon. Halimbawa, ang pagbabago ng Mud Dragon, ang Mud Dragon Blood Shi, at iba pa, ay nawala sa lupa. Pagdating sa tarangkahan ng bakuran kung saan siya nakatira, pinaalalahanan ni Ye Wangto, bago ang Shenlong Grand Competition, hindi ka pinapayagang lumabas muli, at magsanay sa angkan. Nagbabala rin si Ji Soksan, anak, dapat maging masunurin ka, sa pagkakataong ito ay hindi na talaga ako maaaring maging pabaya. Okay, naiintindihan ko, dapat kang magpahinga ng maaga, magandang gabi at magandang gabi. Ikanaway ni Yefan ang kanyang kamay, medyo mainit ang pakiramdam sa kanyang puso, at bumalik sa bakuran pagkatapos magpaalam. Saglit na natigilan si Ye Wangto, at bumantong hininga ng hindi nasisiyahan, ang mabahong batang ito, wala talagang mga patakaran. Ano ang masasabi mo magandang gabi at magandang gabi? Magandang gabi, siguro magandang gabi, pagkatapos ng lahat, ang aking anak ay isang makata at may talento sa panitikan. Oo, nakangiting sabi ni Ji Soksan. Habang naglalakad ang dalawa pabalik sa kanilang bakuran, bumantong hininga si Ji Soksan, Guro, sa tingin mo ba na si Zhuang Yi ay napakasama ba niya? Hindi ko rin alam pero malaki ang pagkiling niya sa akin, sabi ni Ye. Kumunot ang noo ni Wang To. Hey, masipag din siya. Matagal na niyang gusto si Feng Qinglan pero ikaw lang ang inaalala ni Feng Qinglan. Sinabi ito ni Ji Soksan, binigyang pansin ang ekspresyon ng lalaki. Mukhang walang magawa si Ye Wangto, higit 10 taon ko nang hindi nakakausap si Feng Qinglan, kaya ano ang pinagsasabi mo? Hindi naman sa sinabi kong huwag kang magsalita, dapat pumunta ka sa kanya bukas ng umaga para makipag-chat. Alamin at tingnan. Kumusta? Bulong ni Ji Suhart, nag-aalala ako, mararamdaman ba ni Feng Qinglan na gusto siya ni Zhuang Yi sa loob ng maraming taon, sobrang nakakaawa, at sadyang pinakawalan niya siya. Ano ang iniisip mo, hindi siya ganoong uri ng tao, kung hindi siya magiging isang elder na nagpapatupad ng batas, umiling si Ye Wangto. Yoyoyo, mahigit 10 taon ka nang hindi nagsasalita, pero kilalang kilala mo pa rin siya. Ngumuso si Ji Soksan at inikot ang mata sa lalaki. Mapait na bumantong hininga si Ye Wangto, okay. Magtatanong ako ng maaga bukas ng umaga at harapin si Zhuang Yi ng personal, samahan mo ako. Halos pareho lang, ako ang hiniling mong sumama sa akin, hindi ako ang pinuntahan mo. Ikaw, hehe. Bakit ka tumatawa? Pinatay ang anak mo, tapos tumatawa ka pa. Hehe, sa kabilang banda, pumunta si Yefan sa pintuan ng silid. Alam ang banayad na paghinga na nagmumula sa silid, bahagyang pumasok si Yefan at nakitang natutulog na si Su Qingzhou. Tila pagkatapos ng napakatagal na laro, si Su Qingzhou ay talagang pagod na pagod. Sa totoo lang, pagod na ang babae. Consort, gusto mo bang matulog? Lumabas si Gu Qing sa gilid ng kwarto at mahinang tumawag, ngunit nakatulog lang siya. Lumingon si Yefan at sinenyasan siyang magsalita, huwag istorbohin si Su Qingzhou. Nang dumating ang dalawa sa bakuran, nagtanong si Yefan, kailan ka dumating dito? Nakita kong hindi na bumalik ang prinsesa sa kanyang bakuran, kaya lumapit ako. Nakita ko na lang na matutulog na siya, kaya hinintay ko siyang makatulog, kalahati pa lang. 1 oras. Bulong ni Gu Qing. Nahanap mo na ba ang clue sa Changxingling? Nakangiting tanong ni Yefan. Nahihiyang umiling si Gu Qing, wala akong ideya, hindi ko alam, paano ko pakikisamahan ang sprite. Bakit, kung hindi ko mahanap, papatayin kita? Tanong ni Yefan. Hindi yun ang kaso, maaaring hayaan akong gumawa ng iba pang mga gawain, sabi ni Gu Qing. Kung hihilingin ka nilang gumawa ng anumang bagay laban sa akin, mas alam mo kung sino ang papakinggan, babala ni Yefan. May bakas ng takot sa mga mata ni Gu Qing, alam ni Qinger. Well, nandito ka kasama ang prinsesa, lalabas ako, kapag nagising siya, sasabihin niyang hindi pa ako babalik, sabi ni Yefan. Saglit na naguluhan si Gu Qing, Prince Ye, gabi na, saan ka pupunta? Kinuha ni Yefan ang kanyang mobile phone, sinilip ang mensahe mula kay Chu Yunyao, at sinabing may masamang ngiti, magsanay. Nang hindi naghihintay. Gu Qing pagkatapos magtanong pa, umiwas na si Yefan at direktang nawala sa bakuran. Bagamat nakita na ni Gu Qing ang ilan sa mga pamamaraan ni Yefan, natulala pa rin siya sa nakakatakot na bilis ng lalaki. Sa lakas ni Yefan, walang pressure na umiwas sa pangunawa ng mga tao ni Shenlong. Hindi nagtagal, dumating si Yefan sa isang magandang patio, pumunta sa pintuan ng silid, at kumatok sa pinto. Nagkaroon ng kumakaluskos na katawan sa loob, at pagkatapos ay bumukas ang pinto, isang lalaking nakaitim na Amerikana na may maluwag na buhok at isang masungit na mukha, na nagtatakang tumingin kay Yefan. Little Marky, anong ginagawa mo dito sa akin ng sobrang late?
Uncle Shu, gusto kong magsanay ng swordsmanship kasama ka. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng bituin, ipinakita ni Ye Fan ang kanyang mapuputing mga ngipin at ngumiti ng maliwanag. Kabanata 2044 na munting lihim. 2044. Nagsasanay ng mga espada. Ngayon, mukhang nagulat si Ye Shu, mahuhuli na ba ang lahat? Tayong mga magsasaka, bakit dapat nating pakialaman ang panahon? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Tama ang dahilan, ngunit ngayon ay nagsasanay ng swordsmanship, maaalarma ba ang ibang tao? Nag-alinlangan si Ye Shu. Nagkibit-balikat si Ye Fan at sinabing, ito ay isang talakayan lamang, hindi ito gagawa ng masyadong ingay. Isang paghahambing. Kumunat ang noo ni Ye Shu. Oo, nakangiting sabi ni Ye Fan, tinuturuan ako ni Uncle Shu, pero parang hindi pa siya natuto sa akin. Gusto kong humingi ng payo sa iyo. Napabuntong hininga si Ye Shu, Little Marquis, kasi simula pa lang ng iyong swordsmanship. Magsimula, hilingin mo sa akin na matuto sa isa't isa, wala kang matutunan. Talaga, kung ganoon. Paano kung isang round lang? Itinaas ni Ye Fan ang isang hintuturo. Pinaikit ni Ye Shu ang kanyang mga mata at tumango, okay. Naglakad ang dalawa papunta sa open space sa gitna ng bakuran. Tinatangay ng malamig na hangin ang mga dahon. Munting Marquis, ito ang espada para sa iyo. Naglabas si Ye Shu ng mahabang espada na hindi hinahasa para sa pagsasanay. Hindi na kailangan, Uncle Shu, ako mismo ang magdadala nito. Casual na tinawag ni Ye Fan ang isang spirit-level flying sword, na kumikinang na may makamulto at malamig na kinang sa dilim. Saglit na nagulat si Ye Shu, isang high-grade spirit weapon level flying sword. Little Marquis, saan mo nakuha ito? Ako ay parehong makata at isang henyong doktor. Madaling kumita ng pera, kaya mayaman, ano pa ang silbi ng makakuha ng spirit weapon? Mahirap. Dahil naaalala ko ang White Dragon Sword ni Uncle Shu, isa rin itong high-grade spirit weapon, kaya sinadya kong pumili ng katulad, nakangiting sabi ni Ye Fan. Nag-alinlangan si Ye Shu, kaya't wala siyang pagpipilian kundi kunin ang kanyang puting dragon sword, na umaagos ng puting liwanag, at sinabi, ang lumilipad na espada, isang top-grade na espiritual na sandata, ay may pambihirang kapangyarihan kahit na hindi pa ito pino, kaya dapat kang mag-ingat, young master. Tito Shu, pakiusap. Casual na hinawakan ni Ye Fan ang espada at kumaway sa kabilang kamay. Sinabi ni Ye Shu, Little Marquis, kung gayon kailangan mong tumingin ng mabuti. Kung maaari mong kunin ang hakbang na ito mula sa akin, kahit na manalo ka. Sa sandaling bumagsak ang boses, gumalaw ang mga yabag ni Ye Shu, at ang kanyang figure ay gumalaw sa isang maling posisyon, biglang lumitaw sa pahilig na bahagi ni Ye Fan, at ibinaba ang kanyang espada. Ang sword move na ito ay talagang maganda. Gumagamit ito ng visual na error, at ang tao at ang espada ay may pasuray-suray na mga tilapon. Ngunit sa harap ni Ye Fan, ang ganitong uri ng panlilinlang ay walang kabuluhan. Keng. Hindi man lang ito nilingon ni Ye Fan, hinarang niya ang espada gamit ang kanyang kanang kamay, nakaharang lang sa daanan ng espada. Biglang iminulat ni Ye Shu ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala, at tila medyo nalilito. Tito Shu, seryoso ka ba? Tiningnan siya ni Ye Fan na may masamang ngiti. Inisip ni Ye Shu kung swerte si Ye Fan, at pagkatapos tumalon ang isa, sinabi niya, halika muli. Sa pagkakataong ito, seryoso ang mukha ni Ye Shu, at ginamit niya ang kanyang lakas para salakayin ang espada. Tininik, pumitas, bitin, pindutin, laslas. Ang bilis ng White Dragon Sword ay patuloy na tumataas. Ngunit gaano man kabilis at pagbabago ni Ye Shu, sa tuwing ginagamit niya ang kanyang espada, tila nahulaan ito ni Ye Fan ng maaga. Ang espada ni Ye Fan ay naghihintay na sa kanya, at ang pag-atake ay nalutas na. Si Ye Shu ay patuloy na nagbabago ng posisyon at footwork. Gayunpaman, nakatayo lang doon si Ye Fan, na may espada na minsan kaliwete, minsan kanang kamay, at yumuko mula kaliwa pa kanan, hinaharangan ang lahat ng tidal wave sa isang maliit na pahayag. Ding ding ding. Ang espada ni Ye Fan ay tila napakasimple, isang pagpindot lang, isang hiwa, ay palaging makakaharang sa White Dragon Sword. Kung makikita ng mga tagalabas ang eksenang ito, malamang iisipin nila na napaka-clumsy ng swordsmanship ni Ye Shu, bakit palagi niyang binabati ang espada ni Ye Fan. Ngunit si Ye Shu lamang ang nakakaalam na hindi ito masyadong mahina ang kanyang swordsmanship, ngunit ang swordsmanship ni Ye Fan ay masyadong pervert. Ang inatake niya ay ang pangunahing punto ni Ye Fan, ngunit si Ye Fan ay handa ng maaga. Kung isa pa siyang cultivator ng Heavenly Destiny, hindi na niya kailangang mag-cultivate, paano niya pipigilan ang lahat ng kanyang pag-atake nang hindi gumagalaw kahit isang sandali. Ang pinakadirektang dahilan ay siya ang umaatake, at siya ang unang gumagalaw. Makatuwirang kailangan ni Ye Fan na harapin ito, at kailangan niyang mag-isip. Gayunpaman, hindi man lang kumikibo si Ye Fan, ibig sabihin, kahit nabigyan niya si Ye Shu ng kalamangan na maging first mover, maaari pa rin niyang isipin, husgahan, at gamitin ang kanyang espada. Lumalabas ang malamig na pawis mula sa likod ni Ye Shu. Napagtanto niya na kung wala siyang kakayahang manghula, ang tanging posibilidad ay ang pangunawa ni Ye Fan sa swordsmanship ay mas mataas kaysa sa kanya. Tio Shu.
Ang iyong mukha ay hindi maganda, ito ay 37 espada lamang, at ang iyong pisikal na lakas ay hindi sapat. Malumanay na sabi ni Ye Fan. Biglang tumalo ng malayo si Ye Shu, nilunok ang kanyang lalamunan. Sa muling pagtitig sa binata na parang simoy ng hangin ang mukha, tila ba puno ng misteryo at takot ang buong katawan niya. Little Marky, ano ang problema mo sa swordsmanship? Naguguluhang tanong ni Ye Shu, bakit mo gustong malaman ang iyong pagiging espada mula sa akin? Ngumisi si Ye Fan, lahat. Lahat ay may kanya-kanyang sarili. Medyo sekreto lang, kung hindi, magpalit tayo, okay. Palitan. Oo. Ang mga mata ni Ye Fan ay naging malungkot, sinabi ko sa iyo kung bakit mo dapat itago ang iyong pagiging espada, paano ka? Sabihin mo sa akin, bakit mo ako binili para patayin ako? Saglit na tumigas ang mukha ni Ye Shu, pagkatapos ay umiling siya ng nakangiti, munting Marky, ano ang sinasabi mo? Binili kita para patayin ka. May hindi pagkakaunawaan ba? Bakit, nagtataka ka ba, sino ang naglabas ng sekreto? Ngumisi si Ye Fan. Unti-unting lumubog ang ekspresyon ni Ye Shu, na para bang may iniisip siya. Nang makita ang ganoong ekspresyon, tumahimik ang puso ni Ye Fan, at sinabi niya, kanina ka lang umaatake, ngayon. Ako na. Sa lalong madaling panahon. Bumagsak ang boses, lumabas si Ye Fan at lumapit kay Ye Shu sa isang iglap. Ang mga mata ni Ye Shu ay puno ng takot, mahirap isipin na ang bilis ni Ye Fan ay sobrang abnormal. Nagmamadali siyang umakyat gamit ang kanyang espada, ngunit biglang napagtanto na nagkamali siya at huli na ang lahat. Ang espada ni Ye Fan ay nabunot sa kanyang baywang. Sisi. Sumibol ang mga spark mula sa bibig ng espada. Sumimangot si Ye Fan. Akala niya noong una ay papatayin ng espadang ito ang taong ito bago pa man niya ilipat ang kanyang cultivation, ngunit nakasuot talaga siya ng protective soft armor. Sinamantala ang sandaling ito, mabilis na inikot ni Ye Shu ang kanyang ulo at tinapakan ng White Dragon Sword, lumipad palabas sa dingding ng courtyard, at sumugod sa kalangitan ng gabi. Tulad ng inaasahan sa maraming taon sa hukbo, palaging iniisip ang tungkol sa pagliligtas ng buhay, mag-ingat, bulong ni Ye Fan, at hinabol siya ni Eugene. Alam ni Ye Fan na kapag nagsimula na siyang makipaglaban sa kanyang cultivation base, malamang na maakit niya ang mga eksperto mula sa Shenlong clan. Gayunpaman, hindi niya maaaring pabayaan si Ye Shu, kahit na tumanggi siyang magbigay ng mga tiyak na dahilan, hindi niya maiiwan ang isang kalamidad. Sa kalangitan sa gabi, sa sandaling umalis si Ye Shu sa lungsod, hinabol ni Ye Fan si Eugene. Bagamat pareho silang Jansayo at Eugene, paano may kukumpara ang bilis ni Ye Fan sa ibang Jansayo? Ikaw din ay isang magsasaka ng espada. Biglang lumingon si Ye Shu, at nang malaman niya ito, marami siyang naintindihan. Hindi katakataka na ang swordsman ni Ye Fan ay hindi maarok, ngunit hindi niya naiintindihan, kung paano nilinang ng batang Ye Fan ang ganoong swordsmanship. Nang makitang hinahabol na siya ni Ye Shu, alam ni Ye Shu na hindi matutumbasan ng bilis, kaya nagngangalit siya at tumalikod at tinuro si Ye Fan. Layunin ng White Dragon Sword. Naglalakbay na Dragon Sword. Ang White Dragon Sword ay agad na sumabog sa ilalim ng kanyang mga paa, naging puting sinag, ang bilis ay biglang bumilis, at ito ay bumaril patungo kay Ye Fan. Kabanata 2045 nalilito. 2045 Sa yugto ng pagbuo ng isang elixir, siya ay naglakas loob na habulin sa labas ng lungsod, kaya paano kung ang layunin ng espada ay makapangyarihan? Balak ni Ye Shu na gamitin ang kanyang cultivation para sa pilitang durugan at pumatay. Ang triple strength ni Ye Shu Chanzan, na malapit sa Heavenly King, kasama ang kanyang Heavenly Sword intent, ang kanyang combat power ay may kukumpara sa average Heavenly King. At kapag nagsimula na siyang gamitin ang kanyang cultivation base, hindi maaaring maging casual si Ye Fan. Ang walang kapantay na layunin ng espada ay nagkawatak-watek. Ang sword intent ay hindi mapakali na parang isang halimaw na lumabas sa isang hola. Tahimik itong nakahandusay sa lupa, at agad na nakalas mula sa cave ng bakal, buhol-buhol ang mga kalamnan nito, nakabuka ang mga ngipin at kuko, at nabunyag ang uhaw sa dugo ng mga pangil. Ngayon na ang pisikal na fitness ni Ye Fan ay bumuti ng husto, kahit na hindi niya masira ang kanyang sarili, kaya niyang tiisin ang pagkakawatak-watek ng unang layer na layunin ng espada. Ang bentahe nito ay ang pisikal na pagkonsumo ay mas mababa, at ang kawalan ay ang pagbawi ng depensa ay hindi maaaring ganap na mapabuti, ngunit pinahuhusay lamang ang pagiging epektibo ng labanan. Gayunpaman, para harapin si Ye Shu, alam ni Ye Fan na sapat na ang pagkakawatak-watek ng sword intent. Isang gintong pulang apoy ang sumabog mula sa lumilipad na espada sa ilalim ng mga paa ni Ye Fan. Ang puting dragon lightsabers ay nagbanggaan. Boom! Sa himpapawid, ang pula at puting shockwave ay kumalat na parang isang singsing na bituin. Gayunpaman, ang White Dragon Sword ay natamba, ngunit ang lumilipad na espada ni Ye Fan ay kahanga-hanga pa rin, hinahabol si Ye Shu. Hindi lang iyon, ang lumilipad na espada na parang apoy na dragon ay mabilis na naging malaki, at lumaki ito patungo sa hangin, tulad ng isang nagniningas na higanteng espada na ginagamit ng isang higanti. Paano ito posible?
Namilog ang mga mata ni Yeshu, hindi siya makapaniwala na kayang pigilan ng Sword Cultivator sa core formation stage ang kanyang third-level Sword Cultivator. Nagmamadali niyang tinawag ang White Dragon Sword para lumipad pabalik, at kasabay nito, sinamantala ang panandali ang puwang sa banggaan, sa wakas ay naiwasan niya ang tilapon ng lumilipad na espada sa himpapawid. Nang maramdaman niya ang pressure na dala ng wuswang sword intent, ang ulo ni Yeshu ay umungol na parang kulog. Hindi. Imposible. Imperial Sword Intent. Ang mukha ni Yeshu ay mapatla, ang kanyang puso ay kahanga-hanga, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Lahat ng nasa harapan ko ay parang panaginip, isang dating hamak, isang 18 taong gulang na binata, talagang naiintindihan ang layunin ng espada sa antas ng emperador. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit naglakas loob si Ye Fan na tugisin siya ng ganito, kung bakit nabigo ang pagpaslang kay Huaximan, at kung bakit walang kalamangan ang kanyang ipinagmamalaki na pagiging espada. Ang huling kilalang Emperor-level Sword Intent ay ang Supreme Sword Intent ni Emperor Xuanyuan. Hindi pa nagkaroon ng pagkakataon si Yeshu na maranasan ang layunin ng espadang ito noon. Ngunit ang ganitong uri ng pamimilit ng layunin ng espada ay isang bagay na wala sa ibang layunin ng espada. Ito ay isang misteryoso at mahiwagang pakiramdam ng pang-aapi, ang kamahalan ng mundo. Hindi siya maaaring magkamali. Ang puting dragon na espada ay lumipad pabalik sa mga kamay ni Yeshu, at ang katawan ng espada ay patuloy na nanginginig. Ito ay nasa dilim, naramdaman ni Feijian ang pamimilit ng layunin ng espada sa antas ng emperador, at nagsimulang matakot. Kinagat ni Yeshu ang kanyang mga ngipin at pilit na pinrotektahan si Feijian gamit ang kanyang sword intent. Tinitigan niya si Ye Fan ng buong atensyon, na nagpapakita ng desperado na tingin. Para makatakas, alam niyang huli na ang lahat. Ang oras ay limitado, sabihin sa akin kung ano ang nasa likod ng mga eksena, maaari kong isaalang-alang na panatilihin kang buhay. Hindi nagmamadali si Ye Fan na pumatay ng tao. Hindi niya nalaman kung sino ang nasa likod ni Yeshu. Mas magiging kapaki-pakinabang kung makakakuha siya ng karagdagang impormasyon. Para kay Yeshu, hindi niya ito kayang pabayaan. Kung hindi niya ito papatayin, kailangan niyang ilagay ito sa singsing. Nanlamig at namamaos ang mga mata ni Yeshu, Little Marquis, inaamin ko na minamaliit kita, hindi. To be exact, minamaliit kita ng sobra. Ngunit, kahit na mayroon kang Emperor level na sword intent, maaari mong gayunpaman, ang cultivation level ng core formation stage. Kahit na ang aking Heavenly Sword Intent ay hindi kasing ganda ng sa iyo, ngunit ang aking Heavenly Venerate Triple Cultivation Level, kung ibibigay mo ang lahat ng iyong lakas, maaaring wala kang pagkakataong manalo. Hayaan mo na ako ngayon, hindi natin kailangang lumaban hanggang kamatayan. Maganda ang kinabukasan mo, hindi mo ako kailangang makipag-away. Napabuntong hininga si Ye Fan, hindi talaga sinagot ng lalaking ito ang tanong. Hindi ko inasahan na ang numero 1 eskrimador ng pamilya Ye ay may malakas na pangunawa sa kendo. Ang pag-unawa ay hanggang dito lang. Ano ang sinabi mo? Ikaw. Sa tingin mo ba ay maaari mong hamakin ang aking heaven level na sword intent gamit ang iyong emperor level na sword intent? Ang pag-unawa ko sa kendo ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Ang pinaka-ipinagmamalaki ng kendo ay hinamak, biglang nagalit si Yeshu. Si Ye Fan ay masyadong tamad na magpaliwanag, pagkatapos maalala ang lumilipad na espada, ang nagkawatak-watek na layunin ng espada ay sumunog sa espada, tulad ng isang espadang impyerno. Naramdaman ng espadang ito na si Yeshu ay medyo na-suffocate sa pressure mula sa kanyang isip. Ano naman ang cultivation base ko? Hindi ba ngayon lang kayo pinigilan? Ang sword intent ay sword intent, internal power ay internal power, hindi ko man lang sila matukoy. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para pag-usapan ang kendo sa akin? Sabi ni Ye Fan na walang ekspresyon ang mukha. Sa katunayan, matapos makipaglaban si Ye Fan sa maraming cultivator ng espada, may natuklasan na siyang problema. Ang sword wheel ng mga cultivator na ito ay hindi pure sword wheel. Ang kanilang sword wheel ay bahagi ng tunay na yuan at isang bahagi ng sword intent. Direktang nauugnay ito sa karamihan ng mga cultivator ng espada, na unang naglilinang ng mga panloob na kasanayan at pagkatapos ay naiintindihan ang layunin ng espada. Karaniwan, ang mga nagtatanim ng espada na ito ay nakabatay sa tunay na diwa, naiintindihan ng malalim na kahulugan ng kendo at pinagkadalubhasaan ang espada. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ang mga monghe na gumagamit ng espada ay magiging isang paraan ng pakikipaglaban. Sila ay ginagamit upang gamitin ang tunay na kakanyahan at ang espada ay magkasama. Sa katunayan, ito ay parang ginseng ang buhangin sa ginto, upang ang kalidad ng espada ay tumaas. May diskwento. Gayunpaman, ito ay madidahilan din. Mayroong ilang mga tao tulad ni Ye Fan na handang talikuran ang kanilang paglilinang upang makahanap ng bagong landas sa paglilinang. Walang sino man ang gagawa ng anuman tulad ni Ye Fan upang mapabuti ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban sa maikling panahon. Iwanan ang mahabang buhay at hingin ang espada ng buong puso. Dahil sa paghahangad ni Ye Fan ng purong kapangyarihang panlaban, natuklasan niya na ang layunin ng espada at panloob na lakas ay mahalagang enerhiya sa pagitan ng langit at lupa.
Ang pure sword intent cultivation realm ay mas makapangyarihan kaysa sa internal cultivation ng parehong level. Hindi lang ito ang pinag-uusapan. Upang tunay na maunawaan ito, ang kailangan mo ay mga pagsubok sa buhay at kamatayan, paggalugad at pag-iisip, at sapat na pagsisikap at talento. Ikaw, ayaw mong magalit. Kinagat ni Yeshu ang kanyang mga ngipin, hinawakan ang White Dragon Sword, at gumuhit ng circular fan sa kanyang harapan. Sa isang iglap, hindi mabilang na puting liwanag na lumilipad na mga espada ang umikot sa kanyang harapan, at ang layunin ng espada ay naging mas nagliliwanag. Layunin ng White Dragon Sword, White Dragon Broken Jade. Biglang umungal ang White Dragon Sword mula sa gitna ng circular fan, naging isang puting baha na dragon. Kasabay nito, ang lahat ng puting liwanag na lumilipad na espada sa ibabaw ng bentilador ay sumabog na may hindi mabilang na sword intent light feathers, sinusubukang lamunin si Yefan na parang mga balang. Ang layunin ni Yeshu ay napakalinaw, ang sword intent ng hakbang na ito na pumatay sa isang malaking lugar ay ang gawing hindi ganap na makalaban si Yefan. Nagsasayang ng oras ko. Hindi na nag-abala pa si Yefan na bigyan siya ng isa pang pagkakataon nang makita niyang mukhang hindi payag ang lalaking ito na i-recruit siya. Sa isang pag-iisip, libu-libong lumilipad na espada ang lumipad mula sa Sword God Ring, at sa isang iglap, nabuo ang isang emperador na dragon, na may mga apoy ng espada na nananatili sa buong katawan ng dragon, at ang dragon ay umungal habang nakataas ang ulo nito. Ano ito? Namumula ang mukha ni Yeshu nang makita niyang lumitaw ang Stegosaurus, malamig ang kanyang dugo. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoong sword intent sa mundo. At saka, saan nakakuha si Yefan ng napakaraming spirit-level flying sword? Si Bailong at Guangyo, sa harap ni Dailong, ay tuluyang nabasag na parang papel. Ang emperador na dragon, na nababalutan ng metal na texture at may walang kapantay na sword intent of disintegration, ay nagtataglay ng kapangyarihan ng pagsira sa mga patay at paghiwas sa kalangitan sa gabi. Nang makita na ang kanyang layunin sa espada ay madaling nabasag, si Yeshu ay biglang nagpakita ng desperado na tingin sa kawalan ng pag-asa. Sunod-sunod na sword intent white light ang kumislap sa kanya, ang bloodline ni Yeshu Jiaolong ay nagpasigla din ng mas malaking kapangyarihan, at ang gininto ang apoy ng kanyang mga mag-aaral ay tumalon. Sa isang iglap, napunta si Yeshu mula sa ikatlong antas ng Heavenly Venerate tungo sa aktwal na paghakbang sa kaharian ng Heavenly Kings. Kasabay ng paglakas ng kanyang lakas, ang pitong orifice ni Yeshu, sa buong katawan niya, ay sumambulat ang plasma ng dugo. Gayunpaman, sinamantala ang sandaling ito ng pagpapalakas ng lakas, biglang bumilis ang takbo ni Yeshu. Nag-volley si Yujian, iniiwasan ang Dailong ni Yefan. Napasigaw si Yeshu sa sakit, hinihila ang dagwang katawan, binilisan ni Yujian ang pagtakas. Si Yefan ay ganap na natulala. Tinitigan niya ng walang laman si Yeshu na umiiwas sa kanyang Dailong, ngunit hindi niya ito itinuloy sa oras. Isa lang ang nasa isip niya, parang kulog, na nagpatulala sa kanya, siya, gumamit ng disintegrasyon. Kabanata 2046 na sino pa kaya? 2046. Bagamat nahulaan ni Yefan na mayroong pagkawatak-watak sa mundong ito mula nang makita niya ang metal na nameplate na dala ng dumplings. Ngunit ito ang unang pagkakataon na talagang nakakita ako ng isang tao na gumamit nito. Ang pinakanagulat sa kanya ay na magagamit ito ni Yeshu. Kaya lang, halatang hindi kinaya ni Yeshu ang energy explosion effect ng disintegration. Para sa mga monghe na ito na sumusunod sa normal na landas ng paglilinang, ang pagkakawatak-watak ay lubhang mapanganib. Huminga ng malalim si Yefan at naramdaman niyang medyo nagulat siya. Ang pagkakawatak-watak na ito mismo ay hindi niya nilikha, at normal para sa iba na gamitin ito. Dahil maaaring makuha ni Xu Lingshan ang pagsasanay na ito nang nagkataon sa desyerto, tinatansya na ang pagkalat ng pagkawatak-watak ay medyo laganap sa lupa o sa ligaw. Ang pamamaraang ito ay mukhang walang pinagkaiba sa pagpapatiwakal. Kahit na maraming tao ang nakakaalam tungkol dito at handang gamitin ito, tinatayang kakaunti lang. Hindi pa banggitin, ang paggamit nito sa layunin ng espada tulad ni Yefan. Ang mga kaisipang ito ay saglit lamang, si Yefan ay hindi nagmamadali, ang Emperor Dragon ay nagkalat, naging mga pakpak ng espadang kaliskis ng dragon, at nag-vibrate sa likod niya. Bumibilis ang mga pakpak. Ubu, gitling. Si Yefan ay naging isang ginintoang pulang kinang, tulad ng isang bulalakaw na tumutusok sa kalangitan. Ngunit sa parehong oras, napansin ni Yefan na mayroon ng higit sa isang dosenang ginintoang ilaw at anino sa direksyon ng Xuanyuan City sa likod niya, na nagpapakita ng pamimilit na lumampas sa kalangitan, na sumusugod sa kanya. Problema. Bulong ni Yefan sa kanyang puso. Malinaw, ang labanan sa pagitan nila ni Yeshu, sa sandaling ginamit niya ang kanyang cultivation base, ay agad na inalerto ang mga master ng Shenlong clan sa lungsod. Kung hindi dahil sa hateng gabi, isang malaking grupo ng mga tao ang nagmamadaling lumabas. Nag-isip sandali si Yefan, pagkatapos ay direktang sinunog ang kanyang kamisete ng apoy ng dragon, na nagpapakita ng kanyang malalakas na kalamnan, upang hindi malantad ang kanyang pagkakakilanlan dahil sa kanyang damit. Upang mas mabilis na maluta si Yeshu, direkta at patuloy na nawasak si Yefan sa parehong oras, na dinadala ang kanyang katawan sa isang estado ng double disintegration. Biglang tumaas muli ang bilis ng Dragon Scale Sword Wing.
Mataas sa madilim na gabi, ang malamig na hangin ay kasing lamig ng kutsilyo. Nagdudugo si Yeshu sa sakit, at naisip niya na sa pamamagitan ng pakikipaglaban para sa kanyang buhay, makakatakas siya sa wakas. Ngunit hindi ko inaasahan na hindi nagtagal pagkatapos ng paglipad, nakaramdam ako ng nakakatakot na panggigipit mula sa likuran. Mabilis niyang ibinaling ang kanyang ulo, at nakita si Yefan sa kanyang likuran na ibinuka ang mga pakpak na nabuo ng isang pares ng lumilipad na mga espada, at sa bilis na nakasuffocate sa kanya, sumugod siya sa isang kisap mata. Hindi, imposible. Duguan ang mga mata ni Yeshu, at halos hindi na mapatatag ni Yu Jian ang kanyang sarili. Walang pakialam si Yefan kung gaano katikot ang taong ito, ang dobleng pagkakawatak-watek, at ang pagkakawatak-watek ng layunin ng espada, sa oras na ito gusto niyang patayin si Yeshu, ito ay walang kahirap-hirap. Kahit gaano pa kalakas ang lalaking ito, pagkatapos maabyutan ni Yefan, hinawakan niya ang leeg ni Yeshu mula sa likod. Sabihin mo, anong paraan ang ginamit mo ngayon lang? Gustong malaman ni Yefan ang pinagmulan ng pagkawatak-watek ng mundong ito. Si Yeshu ay hindi makagalaw, ang kanyang bibig ay puno ng dugo, ngunit may isang walang awa na tingin sa kanyang mga mata. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, ang puting dragon na espada sa ilalim ng kanyang mga paa ay gumuhit ng isang arko, sinusubukang saksakin ang panga ni Yefan. Ngunit hindi umimik si Yefan, ang kabilang kamay ay direktang hinawakan ang White Dragon Sword, ang kanyang kamay ay parang brilyante, at hindi siya nasugatan nang hawakan niya ang talam. Kasabay nito, ang isang walang kapantay na layunin ng espada ay pinakawalan, at ang White Dragon Sword ay labis na natakot kaya ang halo ay nawala sa isang iglap, at ito ay wala na sa ilalim ng kontrol ni Yeshu. Paano? Posible. Ang aking White Dragon Sword. Ang mga mata ni Yeshu ay nagpakita ng kawalan ng pag-asa, hindi siya makapaniwala na ang kanyang espada ay nagkanulo. Ito ang layunin ng espada sa antas ng emperador, ang kapangyarihan para sumuko si Wang Jian. Sa harap ko, hindi ka karapat-dapat na gumamit ng espada, mataimtim na sabi ni Yefan. Ikaw. Hindi alam ni Yeshu kung ito ay dahil sa galit o isang uri ng pagkairita. Kinilig siya at umubo ng 2 subo ng dugo. Patuloy na hamina ang pressure sa kanyang katawan. Ang pagkawatak-watek na ngayon lang ay ginawa ang kanyang katawan na tuluyang na-overdraw, at nasira pa ng husto. Sa sandaling ito, ang Feijian ay kinuha muli ni Yefan. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, sa wakas ay hindi na niya kinaya. Hindi mahalaga kung hindi mo ako sasagutin, malalaman ko, sabi ni Yefan, na naglalayong direktang harapin ito. Ngunit biglang sinabi ni Yeshu, ang dauphin ng pagkawatak-watek ng mga makalangit na demonyo. Sumimangot si Yefan, ito ba ang pangalan ng ehersisyo? Saan mo ito natutunan? Haha. Sabi ni Yeshu na may madugong ngiti, ito ay karapat-dapat sa pangalan. Para sa mga Diyos, ang sinaunang mundo, mula noong sinaunang panahon, bukod kay Emperor Chiyo, sino pa ang doon? Ang nagngangalit na apoy. Ang buhay ay walang katapusan. Sa buhay na ito, makukuha ko ang tunay na mana ng Diablo, at mamamatay akong walang pagsisisi. Sa lalong madaling panahon. Bumagsak ang boses, tinakpan ni Yeshu ang kanyang katawan mula sa loob. Sa labas, nagsindi ang apoy. Hindi maganda. Nakita na ni Yefan ang eksenang ito dati sa kuta ng Washo Gate, talagang pinasabog ng taong ito ang sarili niya. Ang triple self-destruction ni Chanzan, kahit sobrang hina na niya ngayon, hindi biro. Agad na itinaboy ni Yefan si Yeshu, at kasabay nito, ang Dragon Scale Sword Wings ay nagtipon sa kanyang harapan. Pagbasag ng magaan na espada at kalasag. Sa sandaling makumplito ang espada at kalasag, isang malakas na putok ang narinig, at ang marahas na puwersang True Yuan ay bumuo ng isang bilog ng nakakapasong araw sa kalangitan. Ang hindi mabilang na lumilipad na mga espada ay gumawa ng isang metal na pagbagsak ng tunog, ngunit sa kabutihang palad ay nalabanan nila ang epekto. Kasabay nito, ang puso ni Yefan ay mabilis na tumibok. Kung totoo ang sinabi ni Yeshu, miyembro siya ng Washu Sect. Sumali siya, o orihinal na miyembro ng Huaxaman, kaya alam niya ang paraan na ipinasa ni Chiyo. Ito rin ay nagpapatunay sa kanyang nakaraang haka-haka na ang relasyon sa pagitan ng Tang Yuan at Chiyo ng Julie Clan ay nagkawatak-watek. Upang maging tumpak, ang dauphin ng pagkawatak-watek ng mga makalangit na demons, ay nilikha ni Chiyo. Hindi katakataka na si Emperor Xuanyuan at Emperor Qi ay kailangan para magkasamang lumaban. Kung si Chiyo talaga ang lumikha ng disintegrasyon, talagang walang kapantay ang kanyang pag-unawa sa paggamit ng enerhiya. Hindi kaya. Ang Beast Horn na nakuha mo ay galing talaga kay Chiyo, ang Devil God. Hey! Hindi napigilan ni Yefan na mapabuntong hininga. Siya nga ba ay nagkaroon ng relasyon sa mga sinaunang demonyong Diyos nang hindi sinasadya? Ito ba ay isang pagkakataon ng kapalaran? O may puwersa sa likod nito? Ngunit hindi nagtagal, napagtanto ni Yefan na hindi ito ang oras para mag-isip. Sa oras na ito, hinabol siya ng 12 ng mga eksperto mula sa Shenlong Clan. Sa kanila, ang una ay ang dakilang Elder Yao Xingji at Feng Qinglan. Sa paligid ng kanilang mga katawan, ang mga gininto ang hangin ay damaloy, na parang gininto ang mga pakpak ng liwanag ay nagbubukas sa kanilang likuran.
Pagkatapos panoorin ang 9 transformations of the Shenlong, alam ni Ye Fan na ang dugo ng Shenlong ay maaaring magpakita ng Dragon Wing, wind fighting technique. Ito ay upang gawin ang dugo ng dragon na umalingaw sa hangin, na maaaring lubos na magpapataas ng bilis ng hangin. Ang mas maraming bloodline ay nagising, mas mabilis ang Dragon Wing. Malinaw, sina Yao Xingji at Feng Qinglan ay parehong mula sa bloodline ng 5-clawed Golden Dragon, kaya ang kanilang bilis ay mas mabilis kaysa sa iba. Naging malamig na bituin ang mukha ni Ye Fan. Hindi pa handa si Chu Yunyao, kaya hindi niya ganap na may hayag ang kanyang tunay na pagkatao. Maaaring patayin ang taksil na si Ye Shu, ngunit hindi niya kayang patayin si Feng Qinglan at ang iba pa, kaya kailangan pa rin ang pagbabalat kayo. Naramdaman ni Ye Fan na hindi na kailangang makipaglaban sa mga matatandang Shenlong na ito, kaya kaagad, ibinuko niya ang mga pakpak ng espadang kaliskis ng dragon sa likod niya, at nagplanong lumipad palayo sa harapan. Gayunpaman, si Yao Xingji, na nasa likuran, ay biglang sumalakay, at ang gininto ang liwanag sa kanyang lumang mga mata ay nagliliyab. Pinasabog ng dragon ang langit na bituin. Sa kaharian ng Heavenly Emperor, sa sandaling na ibigay ang kapangyarihan ng bloodline ng gintong dragon, umalangaw ang dagandong ng dragon sa kalangitan, at sa madilim na kalangitan sa gabi, mabilis na namuo ang madilim na ulap, sumabog ang kulog, at kumikislap ang liwanag ng kulog. Klang-klang. Gitling. Hindi mabilang na mga bowl ang kidlat, tulad ng mga bituing nahuhulog, na bumagsak patungo kay Ye Fan. Kabanata 2047 mas masahol pa. 2047. Ay mas nakamamatay, ito ay nasa tabi mismo ni Ye Fan, at nagsimulang mag-condense ng serye ng mga electric snake, blue, purple, yellow, at white electric currents, at hindi mabilang na electric lights ang tumalon. Zizi. Ang paligid ni Ye Fan ay tila isang dumadagandong na Tianqi. Kahit na umiwas si Ye Fan ng napaka-flexible, binawasan pa rin niya ang kanyang bilis. Ang mas ikinadipress niya ay kapag nagtagpo ang mga bowl ang kidlat na ito, wala nang paraan para maiwasan ang mga ito. Pinanood ni Ye Fan ang walang katulad na nakakasilaw na pag-atake ng electric light, at direktang ipinipot ang nagkawatak-watik na Haowuswang sword intent tungo sa ultimate sword intent. Walang kapantay na layunin ng espada, sobra. Sa isang kidlat, ginamit ni Ye Fan ang kanyang sword intent para protektahan ang kanyang katawan at iligpit ang lahat ng lumilipad na espada. Boom! Gitling! Hindi mabilang na mga bowl ang kidlat ang nabasag sa kalasag ng sword intent ni Ye Fan, na sumasabog ng nagliliyab na kulog. Gayunpaman, kahit na ang hakbang na ito ay napakalakas, maaaring gamitin ni Ye Fan ang counterattack na paraan ng paggamit ng enerhiya upang makuha ang kalahati ng mga thunderbolt na ito at ikalat ang kalahati ng mga ito palayo. Sa di kalayuan, tila isang kakaibang bola ng kidlat na patuloy na umiikot at nagkakalat ng hindi mabilang na mga hibla ng kidlat. Sa ganitong paraan, ang tila makapangyarihang panlilinlang ay hindi nagdulot ng anumang malaking pinsala kay Ye Fan. Gayunpaman, bumantong hininga pa rin si Ye Fan sa kanyang puso na ang agwat sa pagitan ng bawat layer ng dugo ng dragon ay masyadong malaki. Itong 5-clawed Golden Dragon Realm, at ang kalangitan ay agad na nagliliyab, ito ay mas malakas kaysa sa talento ng kidlat ng White Tiger Clan. Sa 9 changes of Shenlong, iba't ibang bloodline skills ang naitala. Sa malayo ka pa, maaari mong tawagan ang hangin at tawagan ang ulan, makaakit ng kulog at kuryente, ilipat ang mga bundok at punuin ang dagat. Talagang sinisira nito ang langit at sinisira ang lupa, tulad ng maalamat na dragon, tila totoo ito. Ang PowerPoint ng Shenlong bloodline ay malayo sa mga bloodline ng ibang clans, at ang mga nasa harap ay medyo mediocre. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Shenlong bloodline ay napakahirap gisingin at pagbutihin, natatakot ako na ang angkan ay matagal ng pinangungunahan ng pamilyang Shenlong. Emperor level sword intent. Nagulat sina Yao Xingji at Feng Qinglan nang mapansin nila ang sword intent pressure ni Ye Fan. Maaaring ayon sa balita mula sa imperial na lungsod noon, ang pumatay sa maharlikang pamilya ay isang emperor level na sword intent sword cultivator. Iyon ang taong iyon. Ang magagandang mata ni Feng Qinglan ay kumikislap ng hindi sigurado. Nasaan na ang kamahalan? Bakit mo gustong patayin ang Ye Shu ng aking angkan? Malakas na tanong ni Yao Xingji. Bagamat hindi nila nakita ang partikular na labanan ngayon, naramdaman nila ang pressure ng tunay na asensya ni Ye Shu, at ngayon lang, tuluyan na itong nawala. Ayaw ni Ye Fan na gumugol ng mas maraming oras sa kanila, at nang makita niyang kumalat ang kulog, tumalikod siya at nagplanong lumipad palayo. Nakapatay ka ng tao, pero gusto mo pa ring tumakbo. Handa na si Feng Qinglan, at sinamantala ang pagsisikap ngayon, at direktang pumunta sa likod ni Ye Fan. Sa katawan ng babae, isang halo na parang matingkad na pula at ginto ang naghalo, at ang mga hibla ng liwanag ay damaloy, biglang sumambulat na may pamimilit na nalampasan ang kaharian ng hari. Ang isang mahabang maitim na pulang buhok ay parang nagninangas na apoy, at ang isang pares ng mga mata ay parang dalawang maliwanag na perlas ng pulang apoy na nagniningning sa kalangitan sa gabi. Si Rin, tulad ng isang diyosa ng digmaan, ay nakatayo sa harap ni Ye Fan mahigit 10 metro ang layo. Ang chi ng dugo ng baliw na dragon ay ganap na nabuksan, na ginawang taglay na ni Feng Qinglan ang lakas ng Heavenly Emperor.
Napabuntong hininga si Ye Fan sa kanyang puso. Sa oras na ito, dinidisintegrate niya ang double layer, ang disintegration ng sword intent, at ang extreme sword intent. Kailangan niyang harapin ang emperador, kahit na siya ang rurok ng emperador. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang layunin sa espada sa antas ng emperador ay walang kapares sa labanan, at mayroon siyang likas na kalamangan. Gayunpaman, sina Yao Xingji at Feng Qinglan, pati na rin ang 12 ng mga elder ng Shenlang clan na sunod-sunod na dumating, ay maaari talagang magdulot ng problema sa kanya. Umalis ka, ayaw kong pumatay. Sabi ni Ye Fan sa nagbagong boses. Nakapatay ka na, malamig na sabi ni Feng Qinglan. Umiling si Ye Fan, alam ang paliwanag ngunit hindi niya maipaliwanag ng malinaw, lumingon lang siya sa gilid, at agad na pinalamutian ang mga pakpak ng kaliskis ng dragon sa likod niya, nagbabalak na iwasan si Feng Qinglan. Sa bilis niya, mas mabilis pa rin ito kaysa kay Feng Qinglan, hanggat nakahanap siya ng puwang para makaalis sa Cob-Cob. Red Gold Dragon King Spear. Biglang pinakawala ni Feng Qinglan ang mga apoy ng dragon sa kanyang mga kamay, at ang gintong apoy ay umikot sa apoy na sibat ng ilang talampakan ng haba, direkta sa harap ni Ye Fan. Si Feng Qinglan ay sumayaw ng mahabang sibat at diretsyong tumangay kay Ye Fan. Si Ye Fan ay nag-volley sa hangin at direktang umiwas. Ngunit ang katawan ng pulang gintong Dragon King baril ay direktang sumabog, tulad ng isang mahabang strip ng mataas na paputok, na sumasabog sa hangin. Boom! Ang marahas na epekto ng apoy ng dragon ay humadlang sa bilis ni Ye Fan. Kasabay nito, sinundan ni Feng Qinglan ang direksyon ng mahabang sibat, pinaikli ang distansya, at ginamit ang Dragon Claw technique na minana mula sa Ancestral Dragon Clan kay Ye Fan. Malakas na inatake ng Golden Red Dragon Claw Phantom ang dibdib ni Ye Fan, at ang babae ay walang dagdag na paggalaw, kaya maging mabilis, tumpak at walang awa. Kailangan kong sabihin na ang paghatol ni Feng Qinglan ay karaniwang tama. Upang paliitin ang distansya, ito ang tanging paraan upang makitungo sa mga ordinaryong cultivator ng espada, at upang limitahan ang maraming mga trick ng sword intent. Bilang karagdagan sa talento ng bloodline ng Shenlang clan, at ang dugo ng baliw na dragon, ang katawan ay malakas, at ang hangin ay malinaw at tiwala. Hanggat siya ay nasa malapit na labanan, maaari siyang makakuha ng higit na kamay. Nakakalungkot na si Ye Fan ay hindi isang cultivator ng espada sa tradisyonal na kahulugan. Sa suntukan na labanan, walang pressure kay Ye Fan. Sa harap ng malakas na Dragon Claw art ni Feng Qinglan, si Ye Fan ay walang pakundangan na sumalakay ng may malakas na puwersa, Dragon Claw laban sa Dragon Claw. Itinago ni Ye Fan ang dugo ng dragon, ngunit umasa lang siya sa double disintegration at sa Emperor level na sword intent na protektahan ang kanyang katawan, at nakipag-away siya ng gusto kay Feng Qinglan. Bang bang bang. Nang-ang. Nakita ng dalawa ang galaw, sa tuwing hahawakan ng Golden Dragon Claw Phantom ang kamay ni Ye Fan, gagawa ito ng marahas na pagsabog. Mahigit 100 matatanda sa gilid ang lahat ay nagpakita ng pagtataka. Ang Dragon Claw art ay talagang ginagamit ng maraming cultivator, at hindi ito natatangi sa Shenlang clan. Ngunit ang pangunahing punto ay na si Ye Fan ay halatang isang cultivator ng espada na may layunin sa antas ng emperador na espada, bakit nakakatakot ang kanyang pisikal na lakas. Bukod dito, ang sinaunang martial arts ay napakalalim na maihahambing ito sa hangin at simoy ng hangin na dalubhasa sa suntukan na kamao at pam kung fu. Elder, gusto mo bang umakyat at tulungan si Elder Feng na magkasama? Mukhang mahirap manalo. Tanong ng isang matanda. Itinaas ni Yao Xingji ang kanyang kamay, hindi na kailangan sa ngayon. Ang taong ito ay walang layuning pumatay. Ang kanyang layunin sa espada ay sapat na upang magdulot ng malaking gulo sa atin, ngunit hindi niya ito ginamit. Mukhang hindi naman talaga siya galit sa aming Shenlang clan. Baka may iba pang sikreto tungkol sa nangyari ngayong gabi. Natagpuan ni Feng Qinglan na hindi niya masira ang depensa ni Ye Fan, at may kakaibang kulay sa kanyang magagandang mata. Hindi ko inaasahan na magaling ka sa kung fu. Beauty, halos tapos na, ayaw kong masaktan ka, walang magawang sabi ni Ye Fan. Humph. Depende kung may kakayahan ka. Bago niya matapos ang mga salita, hinawakan ni Feng Qinglan ang balikat ni Ye Fan na may kasamang note mula sa kanglong. Nagbigay siya ng puwersa sa kanyang kamay, at ang kanyang tunay na diwa ay sumambulat, sinusubukang direktang tanggalin ang kasukasuan ng balikat ni Ye Fan. Ngunit ang lakas ng katawan ni Ye Fan ay parang gininto ang buto ng bakal, at wala man lang sakit. Sa halip, itinaas ng dragon ang kanyang ulo at hinawakan ang braso ni Feng Qinglan gamit ang kanyang kanang kamay. Kasabay nito, ang paghila ni Ye Fan, ang walang kapantay na lakas, ay naging dahilan upang hindi makalaban ni Feng Qinglan. Si Feng Qinglan ay likas na nagpakawalan ng mapanuksong sigaw na natatangi sa mga kababaihan, tumalikod at nahulog sa mga bisig ni Ye Fan. Nilock ni Ye Fan ang leeg ni Feng Qinglan gamit ang isang kamay, at ipinulupot ang kanyang mga braso sa baywang ni Feng Qinglan gamit ang isa pa, sinigurado ang kanyang dalawang kamay. Sa unang tingin, tila mahigpit na niyakap ni Ye Fan ang babae, at ang mga kilos ng dalawa ay napakalapit. Hindi mapigilan ni Ye Fan na matigilan ng nasa braso niya ang Nephrite Jade. Sa katunayan, hindi niya sinasadyang samantalahin ang mga babae, ngunit dahil ayaw niyang masaktan si Feng Qinglan, nagkaroon siya ng ganoong aksyon sa pagkakakulong.
Gayunpaman, ito ay tila mas masahol pa kaysa sa pagtataboy kay Feng Qinglan. Ang mukha ni Feng Qinglan ay biglang naging pulang-pula, ngunit ang kanyang mga mata ay galit na malapit na siyang makahinga ng apoy. Kabanata 2048 Matagal ka nang wala. 2048. Naramdaman din ni Ye Fan na ito ay medyo pino. Ang kanyang kaliwang braso ay nasa harap mismo ni Feng Qinglan. Ang pressure na ito, ang isang malakas na pagkalastiko ay lalo na kitang-kita. Walang hiya. Natural na iniisip ni Feng Qinglan na sinadya ito ni Ye Fan. Siya ay malinis at dalisay sa loob ng mga dekada, paano niya naranasan ang gayong paiya? Nagpumiglas siya ng husto, ngunit ang lakas na ipinagmamalaki niya ay hindi ang kaunting bentahe sa mga kamay ni Ye Fan. Lihim na nabigla ang babae, paano kaya naging makapangyarihan ang taong ito? Ito ay talagang isang pag-aayos ng espada. Ang mga nagtatanim ng espada sa impresyon ni Feng Qinglan ay lahat ay matikas at maliksi, at ang kanilang mga katawan ay hindi partikular na namumukod-tangi, lalo na kung ikukumpara sa kanya, isang Shenlong clan ng 5 kuko na gininto ang dugo ng dragon. Maaari kitang bitawan, ngunit huwag ka nang abalahin muli, napabuntong hininga si Ye Fan. Sino bang gustong manggulo sa'yo? Malamig na sagot ni Feng Qinglan. Naramdaman din ni Ye Fan na hindi nararapat na kumain ng tofu ng ibang tao sa lahat ng oras, kaya mabilis niyang binitawan ang babae. Gayunpaman, hindi ito ang inaasahan niya. Sa sandaling binitawan niya ito, iniunat ni Feng Qinglan ang kanyang mga braso, at kasabay ng pagtalikod niya, isang puwersa ng dugo ang namuo. Habang nakasara ang kanyang mga braso, ang 2 Golden Dragon Flame Light Balls na nakadikit sa kanyang mga kamay ay biglang bumukol sa sukat na mas malaki kaysa sa kanya. Dragon Roar. Ang Longyan Impact Beam na nagdadala ng galit ni Feng Qinglan sa oras na ito ay sumabog kay Ye Fan ng malapitan. Ang pinakasimple at bastos na paggamit ng Shenlong Bloodline, sa pagpapabuti ng Bloodline Realm, ang kapangyarihan ay tumaas din sa geometrically. Mapait na ngumiti si Ye Fan, babae ang babae, gaano man siya kaganda at kagalang-galang kapag weekdays, hindi niya mapigilan ang init ng ulo niya. Sa kabutihang palad, siya ay nakahanda na, at ang mga pakpak ng espadang kaliskis ng dragon ay nakakalat sa likuran niya, na bumubuo ng isang espada at kalasag na nagpapabagal sa liwanag, na direktang hamarang sa shockwave. Boom! Matapos harangin ni Feijian ang suntok, mabilis siyang lumipad pabalik sa gilid ni Ye Fan, bumuo ng umuusad na bagyo ng Feijian, direktang pinuprotektahan siya sa loob. Hindi kaagad makalapit si Feng Qinglan sa pagkakataong ito, dahil pakiramdam niya ay sapat na ang sword intent sa mga lumilipad na espada na ito para bigyan siya ng nakamamatay na suntok. Kinuha ni Yao Xingji ang isang grupo ng mga matatanda at pinalibutan si Ye Fan. Sino ang kamahalan, at bakit mo pinatay ang aking angkan na si Ye Shu? Kung hindi dahil sa kalaban, bakit hindi? Nilinaw mo ang sanhi at bunga, upang maiwasan ang isang matinding labanan. Pinatay niya si Ye Shu. Ngumisi si Ye Fan, ang elder na ito, maaaring mali ang pagkakaintindi mo. Oh, ano ang hindi mo naintindihan? Pinaikit ni Yao Xingji ang kanyang mga mata. Kung gusto kong pumatay ng tao, matagal na kayong wala, ano ang away? Mahinahong sabi ni Ye Fan. Haha. Bagamat ang inyong kamahalan ay may layunin sa antas ng emperador ng espada, na bihira sa buong panahon, ang layunin ng espada sa antas ng emperador ay hindi nangangahulugan ng pagiging invincibility. Ang ating ninuno ng Shenlong clan, Emperor Xuanyuan, ay hindi nangangahas na mag-claim na siya ay walang talo sa mundo. Ang iyong kamahalan ay mas masahol pa kaysa sa aming mga ninuno. Hindi nagsalita si Ye Fan, huminga ng malalim, alam na hindi niya kailangang magseryoso, ang mga taong ito ay nagpaplanong palibutan siya at hindi siya pakakawalan. Triple disintegration. Sa isang iglap, ang lahat ng mga selula sa katawan ni Ye Fan ay sumabog muli ng may malakas na kapangyarihan, kaya't ang puwersa ng sword intent na inilabas ng katawan ay tumaas din ng husto. Libu-libong lumilipad na espada ang pumaligid sa katawan ni Ye Fan, ang bilis ay kasing bilis ng streamer, at ang kahulugan ng espada ay kumikinang ng maliwanag, na gumagawa ng isang matalim na tunog na nakakasira ng hangin. Om! Gitling! Ito ay parang tunog ng impact ni Hong Zong, isang pamimilit na hindi maipaliwanag na mas mataas kaysa dati, na umuugoy sa puso ng lahat ng matatanda. Banal na kaharian. Ang isang grupo ng mga matatanda ay tuwang-tuwa at ang kanilang mga anit ay manhid. Sa pagmamadali, mahigit 100 matatanda ang umatras ng mahigit 100 metro. Nag-iba rin ang kulay ng kaakit-akit na mukha ni Feng Qinglan, at naikuyom niya ang kanyang mga kamao, para lang napagtanto na pinahintulutan siya ni Ye Fan. Napansin ni Yao Xingji ang biglang pagtaas ng lakas ni Ye Fan. Matapos ang isang kaina hinalang tingin sa kanyang mga mata, napabulalas siya, ikaw. Taga-Huagsemen ka ba? Sumimangot si Ye Fan, itong elder, bakit mo nasabi ito? Hindi ba ginamit ng iyong kamahalan ang dafa para sa pagkawatak-watak ng langit at mga demonyo? Tanong ni Yao Xingji sa malalim na boses. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga ekspresyon ng iba pang matatanda sa eksena ay naging mas takot. Elder, siya ang dafa ng pagkakawatak-watak ng mga demonyo. Paano ito posible? Hindi ba't matagal nang nawala ang pamamaraang ito, at mga fragment na lang ang natitira?
Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso pagkatapos ng talakayan ng mga matatanda. Hindi kaya sa mundong ito, iniisip ng lahat na ang pagkakawatak-watik na ito ay isang fragment. Ito ay katulad ng naisip niya sa simula. Pakiramdam niya ay walang pinagkaiba ang pamamaraang ito sa pagpapakamatay, at ito ay ganap na laban sa tao. Ito ay hindi hanggang sa kalaunan, pagkatapos na pagsamahin sa kanyang sariling kabaliwan, na natuklasan niya na ito ay isang paraan lamang ng pagpapabuti ng kapangyarihang panlaban na may medyo mataas na pangangailangan. Nag-isip sandali si Ye Fan at sinabing, masasabi ko lang sa iyo, hindi ako taga Washu Sect, ang iba. Walang komento. Pagkatapos ng lahat, ayaw ni Ye Fan na mag-aksaya pa ng oras. Kung tutusin, napakatagal na niyang wala, at madali para sa iba na makahanap ng mga pagkukulang. Ang kanyang pagkawala sa gabi ay dapat na kainahinala. Matapos ang lumilipad na espada ay muling naging mga pakpak ng kaliskis ng dragon, ikinaway ni Ye Fan ang kanyang mga pakpak at lumipad palabas sa paligid. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay hindi na nang ahas ang mga matatanda na habulin sila. Pagkatapos ng lahat, alam nila na kung susumayin ang lahat, hindi nila matutumbasan ang Emperor-level na sword intent ng Holy Land. Pagkaalis ni Ye Fan, lumapit si Feng Qinlan kay Yao Xingji at tinanong, Elder, sigurado ka bang ito ang dafa ng pagkawatak-watik ng mga makalangit na demonyo? Napabuntong hininga si Yao Xingji at umiling, hindi ko pa talaga nakikita ito dati, nararamdaman ko lang. At ang Rumord Magic Door ay halos magkapareho. Kasabay ng hitsura ng mamamatay tao na Huaxaman, naisip ko ito, umaasa na ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Kung hindi, kung mayroong isang Emperor-level sword cultivator sa Huaxaman, at namana rin niya ang magic ng demonyong Diyos na si Chiyo, kung gayon may mangyayari. Hindi dapat taga Huaxaman, sapat na ang lakas ng taong ito para pantayan si Hong Wangshi. 2 Street. Kung may ganoong tao sa Huaxaman, natatakot ako na kumilos sila ng may kagalakan. Sabi ng isa pang matanda. Oo, si Elder Feng ay isang henyo ng aming angkan, isang makapangyarihang impactor ng banal na kaharian, ang taong iyon ay handang bumitaw, dapat ay hindi siya si Huaxaman. Nakikinig sa isang grupo ng matatanda na nag-uusap, ang mukha ni Feng Qinlan ay komplikado. Para sa ilang kadahilanan, palagi niyang nararamdaman na ang mahiwagang cultivador ng espada na ito, nagsasalita sa tono, ay narinig na ito noon, at medyo pamilyar. Kasabay nito, sa kabilang panig, umikot si Ye Fan at nagmamadaling lumipad. Bumalik sa clan. Pagkatapos mapunta sa isang lugar kung saan walang tao, nabawi ni Ye Fan ang kanyang hitsura, nagsuot ng kanyang mga damit, at pagkatapos ng lahat ay naging gaya ng dati, naglakad siya pabalik sa kanyang bakuran. Pero, pagkalabas niya, nakita ko siyang nakatayo sa labas ng malayong pinto, tahimik na naghihintay sa kanya. Bumalik ka na. Tinitigan ni Ye Wangto si Ye Fan gamit ang isang pares ng mga mata ng tigre sa gabi, nagniningning na parang sulo. Natigilan si Ye Fan saglit, at tumibok ng drum ang kanyang puso, May problema ba? Gabi na, saan ka na nagpunta? Tanong ni Ye Wangto. Nagkibit balikat si Ye Fan at sinabing, hindi mo ba ako hiniling na magsanay, lalabas ako para magsanay, at sinabi ko sa kanya na si Kinger ay nandoon lang. Oo. Saka bakit ko hinanap ang lahat ng training ground at hindi kita nakita? Tanong ni Ye Wangto na may malalim na mga mata, na parang naiintindihan niya ang puso ni Ye Fan. Kabanata 2049 na masyadong huli. 2049. Naisip ito ni Ye Fan at alam niyang napakamalayo na sabihin na magsasanay siya ng martial arts sa ibang lugar. Kailangan niyang magpakita ng nahihiyang tingin, bumantong hininga, at sinabing, kanina lang ako nagtago. Ano? Magtago? Sumimangot si Ye Wangto. Tumango si Ye Fan, oo, ngayon ko lang talaga gustong pumunta kay Uncle Yeshu para magsanay ng swordsmanship, pero biglang nagkaroon ng away sa kanyang panig. Inisip ko kung isa itong Washu Sect assassin, at pagkatapos ay mabilis akong nakahanap ng bush at ginamit ang Daivong Longju hides. Hindi mapigilan ni Ye Wangto na matigilan, talagang hindi niya inaasahan ito. Mabahong bata. Matalino ka kaya marunong kang magtago. Ngayon lang, inatake ng master ang bakuran ng Tito Yeshu mo. Uncle mo. Hindi pa bumabalik si Yeshu. Umatake ang killer, bakit ka natakbo sa kalagitnaan ng gabi? Manatili ka na lang sa bakuran para sa akin. Ngumiti si Ye Fan at tumango, I see, I know. Okay lang ba kung pumasok ako? Ye Wangto Solan, ay nagsabi, hindi mo kailangang masyadong matakot, mabuti na maging maingat, ngunit hindi mo kailangang ipakita ang iyong kaduwagan. Walang kakaunting malakas na tao sa sagradong kaharian. Ng aming pamilyang Shenlong na naninirahan sa prehistoric na mundo. Hindi makakapatay si Huaxaman sa pagkakataong ito. Halika upang pukawin. Kung sobra-sobra, tiyak na babayaran ng aming pamilyang Shenlong ang Huaxaman ng mabigat na presyo. Natigilan si Ye Fan, marami pa ring Holy Realm powerhouses ang pamilya Shenlong. Nasaan sila? Ilan? Alam din niya, ang haba ng buhay ng isang malakas na tao sa banal na kaharian ay halos walang katapusan. Hanggat hindi sila pinarurusahan ng Chaos God, o lumaban ng matindi, o nakipagsapalaran sa mga lugar tulad ng sinaunang dagat, hindi sila mamamatay.
Sa makatuwid, kahit na ang pamilya Shenlang ay hindi lumilitaw na nasa banal na lupain sa ibabaw, dapat itong itago. Kung hindi ba ang maharlikang pamilya, ang pamilyang Ye, at ang Baihu clan, na may kapangyarihan sa banal na kaharian, ay kailangang tumayo sa tatlong paa. Walang nang ahas mang-provoke. Malinaw, ito lamang ang kapangyarihan sa maliwanag na bahagi. Ang tatlong pamilyang ito na may mga kapangyarihan sa banal na kaharian ay handang manatili sa pamilya bago pa sila kilalanin. Anak, bakit mo tinatanong yan? Sumimangot si Ye Wangto. Tanungin mo pa rin ako, miyembro din ako ng Shenlang clan, mukhang proud si Ye Fan. Saglit na nag-isip si Ye Wangto, at nagsabi, sa mga nakalipas na panahon, ilang tao sa banal na kaharian ng angkan ang nakakalat sa sinaunang mundo, ngunit walang nakakaunawa. 3,600 taon na ang nakalilipas, nang itatag ni Emperor Ming Yuan ang dinastiyang Dasheng, nag-aalala kami na sasamantalahin ng pinili ang lakas nito at makakasama sa atin. Noong panahong iyon, inilunsad ng Presbyterian Council ang Dragon Blood Soul Summoning Array, upang ipaalam sa lahat ng mga angkan sa prehistoric world na bumalik sa Xuanyuan City. Mayroong higit sa 30 Holy Realm powerhouses, at ang bilang ay ang una sa 4 na pangunahing angkan. Ngayong mahigit na 3,000 taon na ang lumipas, ang ilang banal na kaharian ay makakatagpo ng hindi inaasahan, ngunit ang mga bagong banal na kaharian ay lumitaw din ng sunod-sunod. Kaya, hindi dapat masyadong magkaiba ang numero. Siyempre, ito lamang ang mga ninuno ng banal na lupain na handang bumalik noong panahong iyon. Dapat marami pa, pero hindi pa bumabalik. Ang ilan ay napakalayo upang bumalik sa nakaraan, at ang ilan ay hindi nagpaplanong makialam. Ang mga bagay na ito, hindi ko masasabi ng tiyak. Hindi napigilan ni Ye Fan ang pagbuka ng kanyang bibig, hindi nakakagulat na ang pinili ay hindi nang ahas na lumayo sa pagbagsak sa dinastiyang Xuanyuan. Lumalabas na ang mga ninuno ng mga sagradong powerhouse na ito ay ang lakas ng angkan. Ano? Bagamat matagal nang nahulaan ni Ye Fan na ang background ng 4 na pangunahing angkan ay hindi magiging ganoon ka-simple sa ibabaw, ang bilang ng mga makapangyarihang tao sa banal na kaharian ay medyo nabigla pa rin sa kanya. Feelings. Nasa prehistoric world ako, hindi umutot. Itong mga matandang halimaw, tinatayang iilan lang na tumatalon ay pipilitin siyang magtrabaho ng husto. Iyon. Ano ang Dragon Blood Soul Summoning Array? Tanong ulit ni Ye Fan. Mabaho kang bata, hiniling kong pag-aralan mo pa ang angkan at kasaysayan ng Shenlang clan natin tuwing weekdays, nabasa mo ba itong mabuti? Tinuruan siya ni Ye Wangto ng leksyon. Hindi ba't nagka-amnesia ako? Ikan-away ni Ye Fan ang kanyang kamay. Umiling si Ye Wangto at sinabing, Dragon Blood Soul Summoning Array, na kilala rin bilang Blood Dragon Yin, ay isang kimon teknik na ipinasamula pa noong sinaunang panahon ng ating Shenlang clan. Matapos isama ang magic technique at ang induction na prinsipyo ng matinding galit ng dragon laban sa mga kaliskis, ang ganitong uri ng malaking pormasayon ay nilikha. Noong una, ito ay ginagamit sa pagpupulong ng parehong angkan o pakikipag-usap sa isa't isa sa panahon ng angkan. Digmaan. Pababa, sa sandaling pinalayas, kahit sa ang sulok ng sinaunang mundo, mararamdaman mo ang espesyal na pagkabalisa ng dugo. Ang mga Dragon Soul Awakener ay makakatanggap ng mga partikular na mensahe mula sa Dragon Soul. Sa buong Great Desolate Continent, hindi ito nakakaapekto sa epekto. Oh! Ganoon nga, bulong ni Ye Fan sa kanyang puso, hindi nakakagulat na ang mga pinili ay hindi nang ahas na ilipat ang mga pangunahing lungsod ng mga pangunahing angkan, at tinatayang may sariling pamamaraan din ang ibang mga angkan. Ipunan ang Clan Masters. Sa madaling salita, ang mga pinili ay nasa upstart pa rin, bagaman sa nakalipas na 3,000 taon, ang mga pinili ay marami at makapangyarihan. Gayunpaman, ang manipis at patay na kamelyo ay mas malaki kaysa sa kabayo, at ang tiwala ng angkan ay mayroon itong mahabang kasaysayan at nakaipon ng malaking bilang ng makapangyarihang tao sa banal na kaharian. Kung ang mga ninuno ay hindi mamatay, ang angkan ay uupo at magpapahinga. Ito ay walang iba kundi ang pagpapalit ng dinastiya at pagpapalit ng emperador. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Ye Wangto, hindi lahat ng ninuno ay handang tumulong sa mga inapo upang suportahan ang eksena sa lahat ng oras. Ang pangunahing layunin ng karamihan sa mga banal na kapangyarihan ng kaharian ay isang mas mataas na kaharian at isang mas malawak na mundo. Halos walang limitasyon ang tagal ng kanilang buhay, bakit kailangan nilang pakialam kung may mga inapo? Lalo na pagkatapos ng daan-daang libong taon, maraming mga inapo ang pinaghiwalay ng 12-dosenang henerasyon, at walang espesyal na ugnayan ng pamilya. Para sa kanila, ang mga inapo ay talagang pareho. Kung gusto nilang makuha ang mga ito anumang oras, natural na hindi nila ito gaanong pinahahalagahan. Tulad ng para sa ilang mga banal na powerhouses na masyadong malayo upang bumalik, ito ay posible rin. Kung tutuusin, masyadong malawak ang prehistoric world, lalo na sa maraming makapangyarihang tao sa banal na kaharian, pagod na sila sa prehistoric continent, at pumunta sila sa walang hangganang sinaunang dagat upang tuklasin. Maaaring lumipad sila sa loob ng mga dekada, daan-daan, o libu-libong taon, at ito ay magtatagal upang makabalik, kaya natural na huli na. Mukhang nasa mundong ito ngayon si Ye Fan. Kung ang lupa ay humingi ng tulong sa kanya, si Ye Fan ay talagang walang magawa. Ito ay isang dahilan.
Kung hindi dahil sa kaligtasan ng buong Shenlang clan, hindi aanyayahan ng mga matatanda ang mga ninuno ng banal na kaharian pabalik, hindi ba? Tanong ni Ye Fan. Natural yan. Sa mata ng mga powerhouse sa banal na kaharian, karamihan sa mga bagay ay walang kabuluhan. How dare you bother them casually? Iyan lang ang may inis sa iyo. Dapat kang mag-ingat sa iyong sarili. Huwag mong isipin na ang buhay mo ay nasa kamay ng matanda gaano kahalaga si Zhu. Nagbabala si Ye Wangto. Tumango si Ye Fan na may pilit ng ngiti, lihim na nagagalak sa kanyang puso, mas mabuting makita na hindi ito mahalaga. Kung hindi, hindi niya ito mate-atago. Sa sandaling ito, isang magandang babae ang dumating sa hindi kalayuan, at si Feng Qinglan na kagagaling lang sa labas. Nang makitang naroon din si Ye Wangto, sumimangot si Feng Qinglan. Direktang nagtanong si Ye Wangto na may kalmadong mukha, "Qinglan, kumusta si Ye Shu?" Sino ang pumasok? Direktang binaliwala ni Feng Qinglan ang tanong ni Ye Wangto, na parang walang ganoong tao, at direktang tumingin kay Ye Shu. Tanong ng fan, nasaan ka ngayon? Kabanata 2050 mga yakap. 2050. Bagamat sobrang alisto si Ye Fan sa kanyang puso, ang kanyang mukha ay walang magawa, bakit ninyo tinatanong sa akin ang tanong na ito? Hindi ako mahiyain, at nagtago ako noong nag-aaway si Uncle Shu at ang assassin, pati ba naman nagtatanong ka pa ng ganito? Nagulat din si Ye Wangto, "Qinglan, bakit mo tinatanong kung nasaan ang batang ito?" "Oo, Creator Feng, bakit mo ako tinatanong?" Nagpanggap din si Ye Fan na tanga. "Bakit ka nariyan?" Tanong muli ni Feng Qinglan. "Dahil nagsasanay ako ng swordsmanship kasama si Uncle Ye Shu kamakailan," sabi ni Ye Fan. "Nagkataon lang, sa sandaling pumunta ka, may mga mamamatay tao," sabi ni Feng Qinglan. Mapait na ngumiti si Ye Fan, "Director Feng, ang sinabi mo. Sa tingin ko, ano ang nangyari kay Uncle Shu?" Kumislap ang mga mata ni Feng Qinglan, at pagkatapos ay sinabi niya, "Patay na si Ye Shu." "Ano?" Biglang nagulat si Ye Wangto, na may galit na mga ekspresyon sa kanyang mukha. "Mukha, sino ba yan? Bakit mo gustong patayin si Ye Shu?" Nagkunwaring nagulat din si Ye Fan. "Kung gusto mong magtanong, tanungin mo ang matanda." Ayaw magsalita ni Feng Qinglan kay Ye Wangto, kaya tumalikod siya at umalis. Mukhang balisa si Ye Wangto at gusto siyang pigilan, ngunit pagkatapos mag-alinlangan, sumuko siya. "Mabahong bata, bumalik ka sa bakuran at manatili ka. Aalis na ako." Nagmamadali si Ye Wangto. Hindi niya maisip kung bakit hinahanap ni Feng Qinglan si Ye Fan, kaya nagmadali siyang pumunta sa bahay ng mga matatanda, tila para tanungin si Yao Xingji. Isang pahayag. Pagkaraang tuluyang huminahon, si Ye Fan ay nakahinga ng maluwag, anuman ang mangyari, ang gabing ito ay itinuturing na isang ligtas na daanan. Bumalik siya sa bakuran at naka-crossleg sa mesang bato, ayaw pumasok sa loob. Sinamantala ang ilang oras bago ang bukang liwayway, binalak niyang pumasok sa Sword God Ring para magkaroon ng magandang pag-unawa sa Sword Intent. Ang tatlong layer na pagkakawatak-watik at ang pagkakawatak-watik ng layunin ng espada ay nakarating na sa banal na kaharian, ngunit alam ni Ye Fan na ito ay ang pangunahing yugto lamang ng banal na kaharian. Upang makitungo sa mga nasa ibaba ng sagradong kaharian, ang mga katatapos lamang na nilinang ang sagradong puso ay maayos, ngunit upang harapin ang paglilinang ng sacred body ni Su Huexen, kahit na ang layunin ng dobleng espada ay magkahiwa-hiwalay, halos hindi niya mapoprotektahan ang kanyang sarili. Napakaraming malalakas na tao sa mundo, at may mga puwang sa banal na kaharian. Ang iba't ibang mga landas sa paglilinang ay gagawin din ang lakas ng malakas sa banal na kaharian. Kung hindi niya itataas ang kanyang lakas sa antas ng pinakamahusay sa banal na kaharian sa lalong madaling panahon, palagi siyang mahiyain sa hinaharap. Sa kabutihang palad, ang kanyang layunin ng espada sa antas ng emperador ay mahusay sa pakikipaglaban. Hanggat maaari mong maunawaan kung ano ang iyong iniisip kamakailan, tiyak na mas malalayo ka pa. Gayunpaman, pagkaupo na niya, nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto, at maingat na lumabas si Guqing at nagtanong, "Ye consort, gusto mo bang pumasok at magpahinga?" "Hindi, matulog ka na, magsasanay lang ako sa bakuran." "Mabuti," sabi ni Ye Fan. Gumawa si Guqing ng, "Oh," at pagkatapos ay nagtanong, "Narinig kong nag-uusap ka sa labas. Sabi mo patay na si General Ye Shu, tama? Hindi ka dapat magtanong, huwag magtanong, kung gaano kakaunti ang alam mo, lalo kang gagamutan." Mas ligtas na magsalita, nakangiting sabi ni Ye Fan. Nanginginig ang katawan ni Guqing at kinagat ang kanyang ibabang labi, si Qinger ang masyadong nagsasalita. "Kung gayon, huwag mong istorbohin ang concubine." Sa katunayan, sinabi iyon ni Ye Fan, karaniwang nahulaan niya ang isang bagay. Pero kung iisipin mong mabuti, sobrang nakakatakot. Kung kayang patayin ni Ye Fan si Ye Shu, kung gayon ang kanyang lakas ay hindi bababa sa Heavenly King. Ngunit si Ye Fan ay nakatakas mula sa Shenlang Elders, Association ng hindi nasaktan, nang hindi nakita ng mga elder. Ang ganitong uri ng lakas, hindi bababa sa Heavenly Emperor. Paano ba naman kasi, 18 years old pa lang ang lalaking ito? Nang isipin ni Guqing ang mga nakatagong sekreto ng babaeng ito, pareho siyang na-curious at natakot, at lalo niyang naramdaman na ang lalaking ito ay sobrang misteryoso.
Magdamag, kumalat ang balita sa loob ng angkan ng Shenlong, at lumakas ang mga undercurrent. Ang katotohanan na si Yeshu ay pinatay ng isang misteryosong mamamatay tao ay hindi may tatago, ngunit ang assassin na ito ay isang emperor-level swordsman, ngunit ito ay pinananatiling lihim, at ang mga tao sa ibaba ay karaniwang hindi alam ito. Ang nagpasimula, si Ye Fan, ay tuloy-tuloy na nagpractice hanggang sa madaling araw. Kahit na 2 oras lang, 1 buwan na siyang nasa Sword God Ring. Matapos makinig sa mga salita ni Ye Weiyang at mabigyan ng inspirasyon, halos 1 taon nang nakakaintindi si Ye Fan sa ring. Pagmulat ng kanyang mga mata, napansin ni Ye Fan ang paggalaw sa bahay, kaya naglakad siya at binuksan ang pinto. Prince-in-law, hawak ni Guqing ang water basin at inihahanda ang mga damit ni Su Qingzhou. Inabot ni Ye Fan at direktang kinuha ang palanggana ng tubig, at sinabing, kaya mo na ang sarili mo, lilinisin ko ang prinsesa. Natigilan si Guqing. Hindi mo ba naiintindihan? Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, senyales sa babae na huwag istorbohin ang mag-asawa. Bagamat naisip ni Guqing na kakaiba ito, tumanggo siya at tahimik na naglakad patungo sa pinto, ngunit hindi niya maiwasang lumingon sa likod. Sa mundong ito, hindi pa siya nakakita ng asawang tumulong sa kanyang asawa sa pagligo. Lumapit si Ye Fan sa kama, tumingin kay Su Qingzhou na inaantok, at inilagay ang water basin sa bedside table. Nakatulog ka ba ng maayos, aking prinsesa? Nakangiting tanong ni Ye Fan. Si Su Qingzhou ay gumawa ng mesla na tunog ng ilong, kinusot ang kanyang mga mata, at iniunat ang kanyang malambot na puting lotus na mga braso kay Ye Fan, asawa. Yakap. Baka kasi nasa kwarto siya at kagigising lang ulit. Si Su Qingzhou ay hindi masyadong nakalaan. Nang makita niya ang lalaki, gusto niyang hawakan siya nito. Tuwang-tuwa si Ye Fan, umupo siya, tumabi, niyakap ang mabangong katawan ng babae, at niyakap siya. Samaandal si Su Qingzhou sa mga bisig ng lalaki, matamis na nagpapakita ng nasisiyahang ngiti. Sa kwarto, parang ang sarap ng hangin. Sa pintuan, tiningnan ni Guqing ang eksenang ito na may hitsura ng inggit sa kanyang mga mata, ngunit hindi nagtagal, lumitaw ang bakas ng kalungkutan. Hindi na niya nakayanang tumingin pa, at tahimik na isinara ang pinto. Inihanda ni Ye Fan ang basang tuwalya at gustong hugasan ang mukha ni Su Qingzhou, ngunit tumanggi ang babae. Paano pagsilbihan ng asawa, kung alam ito ng mga magulang, ang babae ang sisisihin, reklamo ni Su Qingzhou. Walang pagpipilian si Ye Fan kundi sumuko, ngunit hinalikan pa rin niya ang basag na mukha ng babae. Lumingon si Su Qingzhou at matamis na ngumiti sa kanya, asawa, sa kwarto ka ba natulog kagabi? Nagpractice ako sa labas at hindi nakatulog, sabi ni Ye Fan. Tumango si Su Qingzhou, at nang makabangon siya sa kama, tila casual niyang itinanong, kumusta ang swordsman ng asawa mo? Nagkibit balikat si Ye Fan, tapos na. Ang asawang iyon ngayon, pupunta ba ako kay General Yeshu para magsanay ng eskrimidor? Maaari ko bang itabi ang aking asawa upang manood? Tanong muli ni Su Qingzhou. Kailan ka naging interesado sa practice ko? Tanong ni Ye Fan. Kaya lang. Gusto kong gumugol ng mas maraming oras kasama ang aking asawa, walang gagawin dito bilang isang babae, nakangusong sabi ni Su Qingzhou. Nag-isip sandali si Ye Fan, pagkatapos ay bumantong hininga at nagsisisi na sinabi, nakilala ni Uncle Shu ang isang assassin kagabi at namatay. Biglang nagtaas ng ulo si Su Qingzhou at tumingin sa lalaki, ano? Patay na si General Yeshu. Ang mga mata ni Ye Fan ay kumislap ng maliwanag, oo. Kung ganoon, sino ang assassin na iyon? Nahuli mo ba? Nagmamadaling tanong ni Su Qingzhou. Lalong naghinala si Ye Fan, kung bakit kinakabahan ang babae, ngunit hindi siya gaanong nagtanong, umiling lang, hindi ko alam kung sino iyon, at hindi ko naabutan. Saglit na nag-isip si Su Qingzhou, at tila medyo nalilito, pagkatapos ay same time niyang sinabi, asawa, mukhang hindi ligtas ang pamilya, kailangan mong maging mas maingat. Ngumiti si Ye Fan at tumango, huwag kang mag-alala, mahiyain akong tao, at hindi ako magbibiro tungkol sa buhay ko. Nagbibiro na naman ang asawa ko, sa mata ng asawa ko, mababa lang ang asawa ko, pero hindi siya mahiyain. Mapaglarong kumurap si Su Qingzhou. Sinusubukan ni Ye Fan na sabihin sa mga babae na huwag magsuot ng matataas na sombrero sa kanyang sarili, nang bigla siyang nakahanap ng tawag sa telepono. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.